Ang sarap. Hindi ko inaasahan na nagpakapagod ako ng husto sa nakaraang buhay ko. Nagtratrabaho ng walang tigil. At pagkatapos ng paglipat, ako ay naging isang prinsipe ng Belmore. Kahit na isa lang akong prinsipe bilang bihag. Pero sino ang nakakaintindi sa saya ng pagkakaroon ng sweldo kada buwan? Para magpabeya at maghintay ng kamatayan. Prinsipe Felix, ang mga magagandang babae sa Cernis. Paano ihahambing sa mga taga Belmore? Prinsipe, namimiss mo ba ang Belmore? Sa iyong nakakatawang pagtatanghal, akala mo masusubukan mo ako? Nagpakapagod ako para makarating dito. At ang gusto ko lang, ay magsaya at huwag nang lumingon pa. Hindi ko talaga ito namimiss. Mas magaganda ang mga babae sa Cernes. Gusto kong manatili sa Cernes habang buhay. Prinsipe Felix, talaga namang marunong kang magpakasasa. Yun ukong Silas. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Lene, kautusan ng emperador. Ang Cernis at Belmore ay nagkaroon ng kapayapaan sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang Belmore ay nagtayo ng hukbo at sinalakay ang hangganan ng Cernis. Felix, bilang prinsipe ng Belmore na bihag, ang iyong kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan. Iniutos ng kanyang kamahalan na si Felix ay dapat bitayin kagad upang parangalan ang aming mga nasawing sundalo. At italaga ang bandila ng labanan. Tanggapin ang kautusan. Buisit, ganito na ako kapag nagpapabeya, at kailangan ko pa ring mamatay, wala na bang hustisya? Ang pagsisimula ng digmaan ng Belmore ay walang kinalaman sa akin. Dalhin siya palayo. Kanyang kamahalan, si Felix ay dinala na. Bitawan ninyo ako. Ako ang prinsipe ng Belmore. Kanyang kamahalan. Ako ay inosente. Ako ay napagbintangan. Felix. Halika rito. Kanyang kamahalan. Kanyang kamahalan. Ako ay inosente. Bitayin siya. Ako. Kanyang kamahalan. Ako ay napag-initan. Pare. Kanyang kamahalan. Ako ay inosente. Patayin. Kanyang kamahalan. Inosente. Felix Adair. Sa mundong ito, ang mahalaga ay ang koneksyon. Isa ka lang namang prinsipe bilang bihag. At akala mo makakalaban mo ako para kay Sofia? Iyon, ang iyong pinakamalaking kasalanan. Ngayon, kahit na dumating ang mga Diyos, hindi ka nila maliligtas. Bilang isang prinsipe bilang bihag, ito ang iyong kapalaran. Buisit, gusto ko lang magpabeya sa buhay, at maging masaya. Pero mukhang, tapos na ako sa pagpapabeya. Kanyang kamahalan, may paraan ako. Felix, huwag mong subukang humantala, patayin siya. Mahal na hari, nagkagyera na ang dalawang bansa, hindi dapat pinapatay ang mga sugo. Kahit na si Felix ay isang prinsipe ng Belmore, wala siyang ginawang mali. Mahal na hari, bata pa at walang alam si Freya. Nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Patawarin mo po siya, mahal na hari. Anong katarantaduhan ang sinasabi niya? Tatay, mahal na hari. Kung ipipilit mong patayin si Felix ngayon, ayaw kong mabuhay nang wala siya. Diyos ko, ito ba ang tinatawag nilang magkasama sa buhay at kamatayan? Isang babaeng hindi mo makikilala kahit sa 8 buhay. Freya, gusto mo ba talagang isuko ang iyong titulo bilang Crown Princess at mamatay kasama ng isang bihag? Mahal na Panginoon, huwag mo akong tawaging Freya. Hindi tayo ganoon ka-close. Ayaw ko ring maging Crown Princess mo. Felix, ako mismo ang papatay sa'yo. Mahal na hari, may paraan talaga ako. Meron talaga. Tigil. Tatay, Felix, sinabi mong mapapaatras mo sila. mahal na hari, hindi lang sila mapapaatres. Maaari ko ring palawakin. Felix, wala kang sinasabi. Tatay, bihag lang siya. Anong karapatan niya para magpaurong sa Belmore? Tatay, nagsisinungaling lang siya sa'yo. Tama po ang Crown Prince. Si Felix ay anak lamang ng emperador ng Belmore at isang ordinaryong babae. Anong kinalaman nito sa'yo? Maaaring prinsipe siya, ngunit mababa ang kanyang katayuan. Kung hindi nila siya ipada dito. Bilang bihag. Mahal na hari,
Sa tingin ko, ito ay dahilan lamang ni Felix para iligtas ang sarili niyang buhay. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ninyo lahat maniwala kay Felix? Naniniwala ako sa kanya. Kung sinabi ni Felix na kaya niya, edi kaya niya. Siyempre. Mahal na hari, mangyaring maging matalino sa paghatol. Paano ako maglakas loob na magsinungaling sa inyo, mahal na hari? Felix, ang isang bagay na kinamumuhian ko sa buhay ko ay ang pagiging sinungaling sa akin. Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, hindi lang ito pagpapatay. Ipapahiwa-hiwa kita hanggang sa mamatay. Magsalita ka. Anong plano ang mayroon ka para pilitin ang Belmore na umurong at bigyan ng Cernys ng 30% karagdagang teritoryo? Ha, ito ay maaaring maging kawili-wili. Mahal na hari, ako. Mahal na hari, ako ay isang prinsipe ng Belmore. Sa katunayan, ang panganay na prinsipe. Sa Belmore, ang trono ay palaging napupunta sa panganay na lehitimong anak na lalaki. Sa simula, ako ang dapat na magmana ng trono. Ngunit ngayon, ito ay ninakaw ng mga taksil. Mahal na hari. Kinakausap ko po ang mahal na hari. Umalis ka. Mahal na hari. Kung kayo ay handang magpahiram sa akin ng 100,000 tropa, ako ay muling makakamit ang trono ng Belmore. Kapag ako ay nagtagumpay, ako ay magbibigay ng 30% ng teritoryo ng Belmore. Sa Cernys, kursunadang emperador, 30% ng teritoryo. Hindi ako naniniwala na hindi ka naakit. Tatay, bihag lang siya, hindi mo mapagkakatiwalaan ang anumang sinasabi niya. Nakikiusap ako, tatay. Isang prinseng bihag at sinusubukan mong ibenta sa akin ang ganyang kalaking pangarap. Felix, ang lakas ng loob mo. Mahal na hari, hindi ko magagawang lokohin kayo. Ako ay isang prinsipe ng Belmore. Basta't pumayag lamang ang mahal na hari, ako ang magiging susunod na emperador ng Belmore. Mahal na hari, ang kailangan lang ninyong gawin ay magbayad ng maliit na halaga at makakakuha kayo ng 30% ng teritoryo ng Belmore. Bakit hindi subukan? Ang batang ito ay hindi ganap na mali. Maliit ang tsansa pero mayroon pa ring pagkakataong magtagumpay. Siguro dapat kong subukan ang kapalaran. 30% ay hindi sapat. Gusto ko ang 50%. Kalahati ng lupain ng Belmore. Tatay, 50%. Grabe, ang sakim ng matandang ito. Pero mas gusto ko pang maging sakim kayo, kaysa walang interes. Sige, 50% na nga. Mabuti. Kaya't ipapasama ko si Evelyn sa iyo hanggang sa hangganan para tulungan kang palayasin ang kaaway. Felix, tandaan mo ang sinabi mo. Huwag mo akong bigyan. Ang galing nito, Felix. Ligtas ka na sa wakas. Bitiwan mo ako, nasa publiko tayo, hindi dapat yumayakap ang mga babae sa mga lalaki. Sumama ka sa akin pauwi. Tatay, hindi ako aalis. Gusto kong sumama sa hangganan kasama si Felix. Nakatitig sa akin ng tatay niya, nakakatakot ng kaunti. Pero baka pwede kong hilingin kay Freya na tulungan ako. Dapat mong sundin ng tatay mo. Sundin mo ang tatay mo. At umuwi ka na ngayon. Oo nga pala, ipagawa mo ang mga bagay na ito para sa akin nang mas mabilis na maaari. Ang mga plano ni Felix ay talagang kahanga-hanga. Kung magagawa natin ang mga gadget na ito, kalimutan mo ang 200,000 tropa. Kahit 2 milyong sundalo ay hindi magiging problema. Pagkatapos, ipapakita natin sa mga sinaunang taong ito kung ano ang tunay na hitsura ng teknolohiya. Sige, Felix, gagawin ko ito. Bilasin mo. Tatay, bakit ka nakatayo lang dyan? Halika na, umalis na tayo. Umaasa sa akin si Felix. Bakit ang tagal mo? Wala ka bang pakiramdam sa oras? Ikaw si Felix, ang bihag ng Belmore. Ito si pinakamalakas na babaeng general ng Cernys. Si Evelyn, emperador ng Cernys. Gusto mong si Evelyn ang maghatid sa akin? Kaya hayaan mo akong ipakita sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng mawala ng general at ang iyong hukbo. Tama, ako si Felix. Ang pagiging bihag ay pansamantalang papel ko lang, hindi magtatagal.
bago ako maging pinuno ng Belmore. Ang pinuno ng Belmore. Felix, maaari mong lokohin ang kanyang kamahalan. Pero hindi mo ako maloloko. Ang bakal na kabalyerya ng Belmore, 200,000 ang bilang. Paano mo balak pigilan sila? General Evelyn, talaga bang takot ka sa kabalyerya ng Belmore? Oh, Gago. Subukan mo, ulitin yan. ang babae naman, di makapagbiro. 200,000 kabalyerya ng Daksha ang sumusugod sa ating hangganan. Kaya naman pala, ikaw, pinupuri ang kalaban, at pinapahina ang sariling moral. Pero para sa akin, hindi sila hihigit pa, sa isang kisap ng aking mga daliri. Isang kisap ng iyong daliri. HMM. Felix, talaga bang akala mo, ang kabalyerya ng Belmore, ay susunod sa isang prinsipe, na 10 taong bihag? Masyado kang knave. Dahil mayroon akong sikretong sandata, kahit 200,000, kahit 1,000,000 tropa, ay hindi ako matatakot. General Evelyn, hindi mo naman gusto na ang kabalyerya ng Belmore, ay dumiretso sa loob, di ba? Ganoon siya kumpiyansa, maaari kayang, mayroon siyang sikretong sandata. Anong sikretong sandata? Hindi dapat ibunyag ang mga lihim ng langit. Bakit hindi tayo magpustahan? Kung ako ay umakyat sa trono ng Belmore sa loob ng 3 buwan, ikaw ang magiging general ko. Deal? Mayabang. Tingnan natin kung mapapa-atras mo. Ito ba ang tinatawag mong sikretong sandata? Pinagawa mo kay Freya. Oo. Kalawang na tubo lang pala. Ano ba ang silbi nito? Hoy, dahan-dahan. Huwag mong sirain ang mahal kong kayamanan. Buisit, gusto mo talaga ang mahal ko, ha? Tumahimik ka. Sa loob nitong 7 hakbang, mas mabilis nga ang patalim. Ipagpaumanhin mo na ako. Sabihin mo. Sino ang nagutos sa iyo rito? Buisit, kaya ang bantog na Evelyn. Hindi naman pala ganoon ka-Jose. Heart-shattering palm. Ang pangsyam na smiling Buddha sa Marshall Board. Amatoba, hahaha, tama ka. Ako nga yon, ang mapagpakumbabang monghe. Kumuha ng pera ng mga tao, lutasin ang kanilang mga problema. Kayong dalawa. Hayaan ninyong dalhin ko kayo, sa Western Paradise. Gago kang kalbo ka. Sneak attack mula sa likuran, gago. Ang kapal ng mukha mong insultuhan ako. Ako ang maghahatid sa iyo sa kabilang buhay. Felix, ingat. Wala nang paraan para umiwas. Kaya haharapin na lang kita. Patay. Ganoon lang. Felix, paano mo nagawa iyon? Paglampas ng 7 hakbang, masyadong mabilis ang baril. Pero sa loob ng 7 hakbang, mabilis ang baril, at siguradong tamaan. Hindi ko inakala na ang sandatang pinagawa mo kay Freya ay ganito kalakas. Delikado dito. Hanapin muna natin ang Quinlan Pass. Sa sandata mo. Baka, kaya nga nating paalisin ang kawal ng Belmore. Tara na. Paalisin lang sila? Hindi sapat yon. Hindi ko lang sila gustong paalisin. Binabati kita, Marshall. Nakuha mo ang Kinlin Pass ng walang labanan. Marshall, walang katulad ang galing mo. Talagang walang kapantay. Scene Crow, taksil ka. Nagtutulungan kayo ni David Wren. Ako mismo ang papatay sa iyo. David Wren. Impyerno ka, nagkukubli ka sa likod ng mga eksena. Sino ka ba? Kung may bayag ka, harapin mo ako ng totoo, lalaki sa lalaki. Ang ayaw na ayaw ko, ay ang mga asong suwail. Putulin sila at aipakin sa mga aso.
Sean, hindi ka tutol, di ba? Walang problema, Marshall. Matalino at makapangyarihan ka. Humahanga ako sa iyo ng husto. Ang mga nakakaintindi lang ng sitwasyon ang nabubuhay. Sean, hindi ko malilimutan ang naitulong mo. Salamat, Marshall. Ulat. General, masamang balita. Nandito na si General Evelyn. Sabi niya, utos ito ng mahal na hari. Para tulungan ka, napaalisin ang kawal ng Belmore. Nandito si Evelyn. Nasaan siya ngayon? General, kumalma ka. Si Evelyn lang iyan. Nandito ako. Ano ang kinakatakot mo? Sabihin mo, ilang tropa ang dala ni Evelyn? Marshall, si General Evelyn ay hindi dala ang kanyang hukbo. Dala lang niya ang bihag. Si Felix. Si Felix? Yung bihag na yon? Aba, hinanap ko siya sa lahat ng lugar at siya mismo ang pumunta sa akin. Felix, dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Si Commander Sim Crow ng Quinlan Pass ay nagbibigay galang kay General Evelyn. General, huwag na kayong magpormal. Malakas ang dating ng kawal ng Belmore. Ang pagtatanggol mo sa Quinlan Pass ay kapuri-puri na. Maasahan mo, General, habang nandito ako, hindi kailanman masasakop ang Quinlan Pass. Ang mga kawal ng Belmore na yon ay ayaw pa ring umurong. Ngayong nandito ka na, tiyak na mapapaurong natin sila. General, pasok po kayo. Felix. Evelyn. Tapos ka na. General Evelyn, napakalayo ng inyong narating. Naghanda ako ng kaunting alak para sa inyo. Alak, parang patibong ang dating sa akin. At saka, nais kong ipakilala sa inyo ang isang mahalagang tao. Mahalagang tao. David. Evelyn, hindi ka makakaalis dito ngayon. David, anong ginagawa mo rito? Sean, naglakas loob kang magtaksil sa Cernes. Parang pumasok tayo sa lungga ng leon. Pagtataksil, ano nang ibig mong sabihin sa pagtataksil? Ang matalinong ibon ay pumipili ng mabuting puno at ang mabuting lingkod ay naglilingkod sa tamang Panginoon. Pinipili ko lang ang mas mabuting daan, ganun lang. Mukhang delikado ito. Si David ay maaaring ang Marshal ng Belmore, pero matatag siyang nakakampi sa Crown Prince. Kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas dito. Marshall, matagumpay kong naakit si Evelyn at ang bihag na si Felix sa patibong. Magaling, 2 ibon sa isang bato. Nakatipid ka sa akin ng malaking pagsisikap. Nasaan ang Tiger Cavalry? Tiger Cavalry, ito ang pinakamahusay sa Belmore. Sean, hindi ko akalain, napapasukin mo pa ang Tiger Cavalry sa loob ng pintuan. Ang Belmore Cavalry ay hindi pa natalo kailanman. Hindi mapipigilan sa anumang labanan. Lahat ng ginawa ko ay para sa mga tao ng Cernes upang iligtas sila sa hirap ng digmaan. Tawagin mo na sa pangalan nito ang pagtataksil. Huwag mong takpan ng mga dahilan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kahayagang pagkukunwari. Ikaw, Crown Prince, 10 taon na ang nakalipas. Tingnan mo ang sarili mo. Maaari kang manatiling bihag. Kaya bakit mo pa kailangang pumunta pa sa Quinlan Pass? Talagang pinapahirapan mo ang buhay ko. David, ako ay prinsipe ng Belmore. Ikaw ay sakop ng Belmore. Kung papatayin mo ako, hindi ka ba natatakot na lipulin ang iyong buong angkan? Felix, talaga bang ganito kakatanga o nagkukunwari ka lang? Bihag ka lang. Anong prinsipe ang akala mo sa sarili mo? Isang walang kwentang tulad mo, ang mabuhay ka lang. Ay insulto sa dangal ng Belmore. Bukas ang daan patungong langit ngunit ayaw mo. Walang pintuan patungong impyerno pero pumasok ka pa rin. Tiger Cavalry, makinig kayo, patayin. Felix, pasensya na. Ito ay pagkukulang ko. Hindi ko inakala na si Sean ay magtataksil talaga sa atin. Hoy, ang bagal-bagal mo, mag-react. Susunod, ilalabas ko na ang buong lakas ko. At ililigtas ka dito. Yun lang. Evelyn, nadali ka. Ang buong lambat na ito ay inihanda para lang sa'yo. Kahit gaano kakalakas, hindi mo ito matatakasan. Imbing duwag. HMPH. Felix, tapos ka na. Akayin ng biktima sa bitag. Hulihin ng buhay si Evelyn. Sakupin ng Quinlan Pass. Tapos patayin ako. Ang Belmore Cavalry ay sila kay na papasok. Isang palaso. 5 target. Yan ang perpektong plano mo, di ba? Hindi masama. Hindi ko inasahan na isang bihag na tulad mo ay makakabasa ng estratehiya ko. Sayang, huli na ang lahat. Para sa akin. Ikaw ay patay na. Ganoon ba? Natatakot ako na ang mamamatay ngayon. Ay hindi ako.
Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang hitsura ng isang tunay na pagsugod mula sa huling pagkakataon. Felix, meron ka palang backup plan. Tiger Cavalry, makinig kayo. Sino mang pumatay kay Felix ay tatanggap ng $1,000,000 na gantimpala at isang mansyon. Talaga? Well, bibigyan ko kayo ng libreng leksyon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin para sa isang tao. Nabaligtarin ang sitwasyon, Felix. Kaya bang, gusto kong makita kung paano mo balak lumaban. Gamit ang lahat ng kalat na bakal na ito. Paano mo babaligtarin ang buong sitwasyon? Felix, gumamit ka lang ng daya at napatay mo ang ilang sundalo ng Tiger Cavalry. Pero ang lakas ng loob mong magyabang, ngayon wala kang pag-asang mabuhay. Kung ganoon, mas mabuting ibuka mo ang mga mata mo at manood ng mabuti. Felix, nasa iyo na ang lahat ngayon. Mag-ingat ka. Felix, ang mga unggoy ba ang nagpadala sa iyo dito para guluhin kami o ano? Hindi. Binuksan ko lang ang dance mode kanina. Ha ha ha. Felix, talagang nabigla ako. Akala ko, mayroon ka talagang malakas na diskarte. Ito na lang pala. Ang isang hostage ay hostage pa rin. Hindi ko alam kung paano gumalaw ang mga asong bakal na ito. Pero ang lahat ng kalat na bakal na ito ay hindi naman banta. David, ipapakita ko sa'yo kung ano ang hitsura ng tunay na determinasyon. Ang dagandong ng mga baril at kanyen. Tigilan mo na yan. Wala akong oras sa kalokohan mo. Kahit prinsipe ka ngayon, hindi ka makakalis dito ng buhay. Tiger Cavalry, patayin niyo sila. Ano ba tong hayop na to? Ang Tiger Cavalry ko, madali lang napuksa. Felix, alam ko na, hindi ka ganoon. Kasing simple ng inakala ko, pinatumba mo ang Tiger Cavalry, na parang walang nangyari. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Mga ilang, Tiger Cavalry lang yan, di ba? Madali lang yan. General, ano na ngayon? Yung si Felix, may mga bakal na aso. Masyado silang malakas, basta tayo ay Mabubuhay para lumaban sa ibang araw. Mayroon pa akong 200,000 tropa. Kung lahat sila ay dumura ng isang beses, malulunod ang mga to. Umatras muna tayo. Felix, tumakas si David. David, hulihin sila. Sige. ako. Walang kwenta. Mukhang, ako na ang bahala rito. Prinsipe Felix, hindi ka mapipigilan. Kaya ng robot na aso ang 1,000 ng mag-isa. Ako ay, handang sumunod sa'yo. Handa akong maglingkod ng tapat. Gusto pa rin kita, yung ugali mong mapaghimagsik. Pwede mo bang i-reset ito? Felix, mamatay ka. David, wawasakin ko ang buong pamilya mo. Felix, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang Grand Marshal ng Belmore. David, pumunta ka sa hari ng impyerno at umalis ka, yun lang. Huwag mo akong patayin. Mahal na hari, mahalagang balita mula sa Althar Pass. Ang commander ng Althar Pass, si Sing Crow ay nagtaksil at sumuko na. Si David Wren ay nagtayo ng ambush para kay Evelyn at Felix. Pero binaligtad ni Felix ang sitwasyon at siya ang pinatay. Kahit si David ay ang pumatay kay Felix. Patay na si David. Maaasahan ba ang impormasyong ito? Mahal na hari, ito ay lubos na totoo. Mukhang ang ginawa ko ay isang simpleng galaw. At ito pala ay nagdulot ng hindi inaasahang resulta. Magpadala ng utos sa prinsipe ng korona, mamuno ng 100,000 tropa upang suportahan ang Althar Pass. Opo, mahal na hari. Felix, labis akong nagtataka. Kung ilan pang sorpresa ang maaari mong ibigay sa akin. Felix,
Uminom ka. Pasensya na, okay. Hindi ko sinasadya. Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, na gusto mong isip-sip ko ang lason. Akala ko, gusto mong. Ano pa? Felix. Gago ka. Nolasan ka sa dibdib. Tinutulungan lang kita sa pagsipsip ng lason. Tinutulungan kita. Kaya hindi ka rin naman talaga inosente. Akala mo ba talagang hindi ka nakinabang sa akin? Ako. Hoy, seryoso, Evelyn, baka mukha siyang tomboy na tomboy. Pero sa itaas, maganda ang katawan niya. Felix. Hoy, Freya, anong dala mo rito? Levi Pierce. Prince Felix, anong nangyari sa mukha mo? Ayos ka lang ba? Wala kang pakialam. Bakit ka nandito, Felix? Swerte ka talaga. Sina Sean at David, kahit nagtulungan pa, hindi ka napatay. Ikaw pa ang nakapatay sa kanila. Felix. Alam na ng His Majesty na pinatay mo si David. Kaya ipinadala niya si Levi, kasama ang 100,000 hukbo para tulungan ka. Nakalabas lang ako ng palihim habang nangyayari yun. Ganun pala. Mukhang yung demonyong emperador ay hindi na makapaghintay na sakupin ng buong Belmore. Felix, ano naman kung pinatay mo si David? Lahat ng sundalo mo ay galing sa Cernus. Sa huli, mapapakinabangan lang nila ako. Masamang balita, ang anak ni David, si Willa Loring, ay namumuno sa 200,000 kabalyerya ng Belmore at hinahamon tayo sa labas ng tarangkahan. Hinihingi niyang isuko natin, si Prince Felix, o pamumunuhan niya ang hukbo niya para gapasin ang Altar Pass. Felix, lumabas ka rito, ipaghihiganti ko. Karaniwan, ang bata ang unang pinapatay, tapos saka lalabas yung matanda. Pero sa akin, ang matanda ang pinatay ko muna, tapos ngayon, yung bata ang kumakatok. Huwag kang magpabeya. Si Willa ay nasa ibang level talaga. Naging #1 general sa Belmore si David. Pero ang tunay na bayani sa likod niya ay walang iba kundi si Willa. Tama ka, Felix. Narinig ko na napakabagsik ni General Willa. Hindi pa pahuli sa kahit na sinong lalaki. Yung sibat niyang may pulang borlas ay winalis ang buong Belmore, hindi natalo. Si Willa lang yan. Anong nakakatakot sa kanya? Nandito si General Peter. Ang pagpatay sa isang tulad ni Willa ay magiging napakadali. General Evelyn, matagal na tayong hindi nagkita. General Peter, hindi ko inaasahan na darating ka rin. General Peter, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ang galing ni Peter, talagang kahanga-hanga. Ang kanyang paggamit ng espada ay halos alamat na. Sa pagsama niya sa atin, garantiyadong mapapatay natin si Willa. General Peter, inaatas ko sa iyo na labanan. Si Willa, tanging panalo lang ang pwede, hindi talo. Tinatanggap ko ang atas. Gagawin kaya talaga ni Levi yon ng buong puso para tulungan ako sa pagpatay kay Willa? Bakit parang ang hirap paniwalaan? Felix, tingnan mo ang dami ng tao dito. Mas marami, mas masaya, di ba, Felix? Magpakalalaki ka muna ngayon. Hindi mo malalaman. Sa panahong ganito, naglalandian pa rin kayong dalawa. Magpapalit ako ng damit. Tara na. Kumusta po? Ito pala ang ibig mong sabihin ng walang kahirap-hirap, ha? Ano ba ang alam mo? General Peter, ay hindi pa nga nagsisimulang magpakita ng tunay na lakas. Felix, sunod. Ikaw naman ang mamamatay. Levi, ikaw ang Crown Prince ng Cernus. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Willa, magtapat na tayo sa isa't isa. Pinatawag kita rito para makipagkasundo. Kasundo, ano bang posibleng pakikitungo ang mayroon ako sa iyo? Ang tatay mo, si David, ay pinatay ni Felix.
Hindi ba? Gusto mong mag-higanti para sa kanya? Ano ba ang gusto mong sabihin? Bukas, papasok ako sa All-Star Pass. Ikaw ang maglunsad ng atake. Pagdating ng oras, papapelen kong matalo si Peter, at magbubukas ng mga pintuan ng lungsod. Pagkatapos, iyon namang pamunuan ng iyong mga tropa papasok sa lungsod. Patayin si Felix, at mag-higanti para sa tatay mo. Kasando? CJ. Payag ako. Pero kung maglakas loob kang lokohin ako, hindi ka mabubuhay para pagsisihan ito. Kami ba ay sobrang madilim sa paggawa nito? Madilim? Peter, huwag mong kalimutan kung sino ka. Gusto mo bang iligtas ang asawa mo o hindi? Peter, anong ginagawa mo't nakatayo ka pa riyan? Bilasin mo. Buksan ang mga pintuan ng lungsod, bilis. Papasukin si General Peter. Hindi pwede. Kapag binuksan natin ang mga pintuan, ang kawal ng Belmore, tiyak na papasok. Sa oras na yun, tiyak na mawawala sa atin ang All-Star Pass. Gusto mo bang manood na lang habang namamatay si General Peter? Felix, si General Peter ay bayani ng Cernez. Kung siya'y mamamatay, ikaw ang may kasalanan. Levi, ito pala ang tunay mong laro. Kapag binuksan ang mga pintuan, mahuhulog ang All-Star Pass. Kapag hindi binuksan, ako ang masisisi sa pagkamatay ni Peter. Magandang galaw yan. Pero, sa tingin mo, napipila na ako? Sige. Buksan ang mga pintuan. Felix, Si General Peter ay nagsilbi ng tapat sa atin. Siya ay isang tunay na bayani ng ating estado. Paano tayo makakatayo lang at manunood sa kanyang pagkamatay? Buksan ang mga pintuan. Felix, may utang na loob ako sa'yo. Binuksan ang mga pintuan, mga kawal ng Belmore. Sugod. Felix, ang lakas ng loob mo. Kahit kalaban ay nasa pintuan, naglakas loob kang magbukas at pinapasok mo sila. General Peter, ayos ka lang ba? Prinsipe Felix ako. Hindi mo na kailangang sabihin yon. Bahagi ng digmaan ng tagumpay at pagkatalo. Bukod pa riyan, ang labanang ito ay hindi pa natalo. Manalo o matalo, ganoon talaga ang digmaan. Sayang, Felix, wala ka ng ibang pagkakataon. Dito ka mamamatay. hindi ba't sinabi ko sa'yo? Sinabi kong huwag buksan ang mga pintuan, pero ayaw mong makinig. Meron tayong napakalaking kalamangan, at ngayon, wala na. Huminahon ka, nasa akin pa rin ang kalamangan. Kalamangan? Felix, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ganap ka nang, napapaligiran ngayon. Maliban kung makakalipad ka, walang paraan para makalabas ka rito ng buhay. Kayo, may saysay pa ba na magkunwari? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sino ang nagkukunwari? Hindi ba't sinabi mo na may paraan ka para malinlang si Willa na pumasok sa lungsod? Mahuhuli natin siya ng parang daga sa bitag. Well, gumana ang plano. Kayo, sige na, gawin mo na. Levi, kaya naman pala talagang nagsisinungaling ka sa akin. Gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Willa, huwag kang magpadala. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Siya ang pumatay sa tatay mo. Hindi ba't gusto mong mag-higanti? Felix, kahit nagaano ka pa, kagaling magsalita, hindi nito mababago ang determinasyon kong patayin ka. Kahit pa mawala ang buhay ko, gagawin ko, lahat, makinig kayo. Patayin si Felix, ipaghiganti ang tatay ko. Maghiganti tayo. Felix, ngayong pagkakataon, tingnan natin kung makakalabas ka ng buhay. Bakit? Bakit ayaw mong paniwalaan ang sinabi ko? Tama na ang mga panlilin lang. Sugurin niyo siya. Ambush ito. Imposible. Bawat sulok ng All-Star Pass ay nasa ilalim ng aking bantay. Kasama na si Evelyn. Wala nang natitirang tao si Felix. Imposibleng ambush ito. Tama ka. Wala na talaga akong natitirang tao. Pero nakalimutan mo. Si Freya. Felix,
Ang Fire Phoenix Special Ops Unit ay nakahanda na. Freya, ikaw pala ang nasa likod nito. Pwede na palang magbuo ng hukbo. Ang mga babae ngayon, Kung pwede maging general ang mga babae, bakit hindi sila maging sundalo? Fire Phoenix Unit. Buti na lang at nagplano ako ng maaga. Hindi lang basta tinulungan ako ni Freya na gumawa ng lahat ng mga armas na ito. Sinanay ko rin ng isang all-female SWAT team. Felix. Neutralized na ang mga kalaban. Si Willa na lang ang natitira. Sabi ko sa'yo, tayo ang nasa ibabaw. Magpakatotoo ka na ngayon, o lalo lang itong magiging masahol. Willa, hindi ka ba susuko? Buisit, saan ba? Kumuha si Felix ng ganyang all-female special ops unit. At ang lalakas pa nila. Felix, panalo ka. Pero mas gugustuhin kung mamatay kaysa sumuko. Nabigo kita. Dalhin mo siya. Ako mismo ang mag-i-interrogate sa kanya. Salamat, mahal na hari, sa pagbibigay sa akin ng isa pang malaking tagumpay. Bakit ang seryoso mo? Hindi ka masaya? Masaya ako. Siyempre masaya ako. Basta't masaya ka. Mahal na hari, sa hinaharap, kung may mas marami pang kredito na makukuha, huwag mo sana akong kalimutan. Sige. Felix. Hindi ka ba curious? Kung sino talaga ang nakipagtulungan kay Belmore? Kailangan mong tandaan, ang isang hanggal na kalaban ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa 10 matalinong katunggali. Ang katulad niya. Ang panatilihin siyang buhay. Felix, gago ka. Papatayin kita. Hala, ang tapang naman. Kinabahan ako. Sa ugali mong yan, sino bang magkakagusto sa'yo? Kung nahulog na ako sa kamay mo, hindi ko na inasahang makakalabas pa ng buhay. Kung may bayag ka, patayin mo na lang ako. Talaga? Wala ka talagang kinatatakutan? Kung ganoon, di ako magpapigil. Felix, ano ba ang balak mo? Binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Di ba ikaw yung walang kinatatakutan? Kung ganoon, dahan-dahan kitang pag-isipan. Sabihin mo, saan mo ba sa tingin dapat ako magsimula? Kawawa naman. Kawawa kayong lahat. Gumawa ako ng perpektong plano, pero di nyo pa rin mapatay si Felix. Walang kwenta. Isang kahig, isang tuka kayong lahat. Bihag lang siya. Pero ninakaw pa ang nobye ko. At naglakas loob pang hamakin ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi kita palalampasin. Ang inyong kamahalan, may utos na po ang hari. Sige. Palangga pala si Itay. Gaya ng inaasahan. Matanda man, matalino pa rin. Felix. Swinerte ka ngayon. Pero sa susunod, Felix, sa ngayon, ang 200,000 piling tropa ng Belmore ay natalo na. Pinagsama-sama namin ang mga nakaligtas, isinabay sa mga tropa sa Ulfar Pass, at kumuha ng bagong puwersa sa daan. Kaya halos 300,000 sundalo na ang nasa ilalim ng iyong utos. Ang susunod, ipagpapatuloy natin ang pagkakataon, at diretsyo ng magmarcha patungong Belmore. Kaya sa ganitong bilis, malapit ka nang maupo sa trono. dahan-dahan, huwag maingay. Sa dilim tayo lalakas. Ang pag-angkin sa trono ay hindi ganoon kadali. Felix, tingnan mo kung sino ang dumating. Levi. Nababaliw ka ba? Ano pa ang inaasahan mo sa isang matandang Beiteng? Ang inyong kamahalan, madaling makalimot ang mga mahalagang tao. Ngunit, kahit na ako ay nakalimutan mo. Tiyak, hindi mo nakalimutan si Consort Lila. Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong inang tunay. Naalala ko na, Consort Lila. Siya ang inang tunay ng dati kong sarili. Mabuti siyang trinato sa kanya. Mahal na hari. Mahal na hari, napakabata pa ni Felix. Hindi mo pa siya maaaring ipadala sa Cernus. Pakiusap, mahal na hari,
Kahabagan ninyo, mahal na hari. Bilang prinsipe ng Belmore, karangalan niyang paglingkuran ng kanyang bansa, dalhin siya palayo. Opo, mahal na hari. Felix. Felix. Nanay! Felix. Nanay! Felix. Nanay! Felix. Ikaw pala, ano ang gusto mong gawin? Ang inyong kamahalan, naglabas ng utos ang mahal na hari. Kailangan niyong bumalik sa Belmore kaagad. Bumalik sa Belmore? 10 taon na akong wala sa Belmore. Ni minsan, hindi ako inaalala ng ama ko. Ngayong may malakas na hukbo na ako, bigla na lang niya ako naalala. Bumalik sa Belmore? Tanggang tanga lang ang sasama sa'yo. Hahaha. Ang inyong kamahalan, alam na alam ng mahal na hari, ang lumalakas mong kapangyarihan. Ngunit, si Consort Lila, ay palaging naghihintay sa iyo sa palasyo. Nagbabanta ka ba sa akin? Ah, hindi po. Hindi ko po magagawa yon. Ngunit, sa Belmore, ang pagiging masunurin sa magulang ang pinakamahalaga. Wala ka bang anumang pag-aalala kay Consort Lila? Tinatanggap ko ang utos. Kung gayon, tapos na ang aking tungkulin dito. Umaasa ako na kayo'y makakapaglakbay na sa lalong madaling panahon, at huwag nang patagalin pa ang mahal na hari. Felix, balak mong magpakababa at maghintay ng tamang pagkakataon? Sayang, walang magbibigay sa'yo ng pagkakataong yun. Felix, sigurado ka bang gusto mong bumalik sa Belmore ngayon? Ang pagbalik ngayon ay maaaring maging kamatayan. Oo, Felix, masyadong mapanganib. Ang Eunuch Heath na yon ay mabaho sa gulo. Bumalik? Siyempre, babalik ako. Salamat sa inyong lahat sa pagtitiis sa akin hanggang ngayon. Tama kayo. Mapanganib nga para sa akin ngayon. Kaya ngayon, hindi na ninyo kailangang sumama sa akin. Felix, hindi pa tapos ang 3 buwang pastahan. Hindi pa naisasapinala ang ating pusta. Wala akong pakialam. Felix, saan ka man pumunta, susunod ako. Hindi kita iiwan. Sige. Kung gayon, magkasama tayong babalik ngayon. Iniisip nila na ang paglalakbay na ito ay isang sentensyang kamatayan, na diretso ako sa kanilang bitag. Ipapaalala ko sa kanila. Eunuch Heath, akala mo ba si Felix na talunan? Papasok talaga sa bitag natin. Huwag kayong mag-alala ang inyong kamahalan. Nakuha natin si Consort Lila bilang pain. Hindi talaga matitisod si Felix dyan. Narito ako. Ang inyong kamahalan. Aba, tingnan mo. 10 taon na ang nakalipas. Labis kitang ikinagalak. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwalang nakabalik ka pang buhay. Hahaha. Bruce Adair, ang koro ng prinsipe ng Belmore. Walang awa at mabagsik siya, at hindi kailanman naglalaro ng patas. Pero ngayon lang inasikaso ko, ang isang koro ng prinsipe ng Cernez. Ngayon naman ay koro ng prinsipe ng Belmore. Hindi mo ba narinig? Tinatawag nila akong prinsipe ng pagpatay. Kung ikaw at si Itay ay humihinga pa rin, edi syempre, dapat mabuhay din ako. Malamang naiinip na si Itay. Tara na. Hoy Felix, nakalimutan mo ba ang mga patakaran sa lungsod na ito? Walang prinsipe ang nagpapasok ng mga tropa sa lungsod. Dinadala mo ang lahat ng mga taong ito. Talagang hindi tama yan. Kaya ang sinasabi mo, gusto mo ako na pumasok sa lungsod ng walang dala. Koronang prinsipe, walang pribadong hukbo sa kabisera. Iyan ang batas ng mga ninuno. Koronang prinsipe, kung ipipilit mong magdala ng mga gwardiya, 800 ang limitasyon. Ang iba ay mananatili sa labas. Felix, 800 gwardya. Napakakaunti niyan. Parang bitag ito. Felix, hindi mo pwedeng pumayag dito. May 180,000 tropa sa Belmore. Prinsipe, si Consort Lila, ay naghihintay pa rin sa palasyo. 800 tao ay hindi maliit na bilang. Felix, huwag mong sabihing takot kang pumunta sa lungsod. Felix, alam kong magaling kang mandirigma. Kahit si David ay napatay mo. Pero ngayon, 800 tauhan lang ang dala mo. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Sige. 800 nga. Felix, dito po. Noong araw, isang batang henyo sa digmaan, ang muling isinulat ang hangganan gamit ang 800 mangangabayo, isang magiging emperador na naggamit ng trono sa pamamagitan ng dahas, at nagpasya ng pagpapalit sa isang madugong ambush. Ang sinumang nakalabas ng buhay ang naging tagapagmana. Si Prince Mason ay may 800 tapat na tagasunod, at ginawang koronasyon ng paghihimagsik. Kukuha ako ng 800 tauhan, at kukunin ang trono mo.
Ang iyong anak ay humaharap sa inyo. Felix, ang lakas ng loob mo. Si David ang pinakamahusay na general ng Belmore. Matapat siyang naglingkod. At ikaw ay nangahas na patayin si David. Dinurog mo ang aming 200,000 kawal na bakal, at iniwan silang wasak. Nais mo bang maghimagsik laban sa akin? Felix, malaki ang problema natin. May mga tagapagpatayos na naghihintay sa labas ng bulwagan. Felix, talagang nangahas kang pumunta rito na 800 lang ang dala. Kung hindi ka mamamatay, sino pa? Ama. Tama. Ako nga ang pumatay kay David. Pero puro salita lang siya. Sa inyo po. Siya, sa pinakamabuti, ay isang aso. Ngunit ako ay isang tigre. Pinalitan ninyo ang isang aso ng isang tigre. Hindi ba mas mabuti yon? Tama ang Crown Prince. Si David, na may 200,000 kabalyerya, ay ginapi ng Crown Prince. Iyon pa lang ay nagpapatunay ng isang bagay. Ang Crown Prince ay mas higit na kakilakilabot. Eksakto. Kung ang 200,000 tropang iyon ay nasa ilalim ng kanyang utos, hindi kaya magiging walang talo ang Belmore? Tay, kahit na mas malakas si Felix kaysa kay David, pinatay niya ng walang dahilan ang isang general. Iyon ay hayagang paghamon sa kapangyarihan ng imperyo. Kailangan ko siyang isumbong. Tay, may regalo ako para sa iyo. Isang punit na piraso ng papel, at isang sirang token. Regalo ba ang tawag dyan? Tay, ito ay mapa ng Cernez, at ang Tiger Tally para sa All Far Past. Ibinibigay ko sa iyo ang 2 kayamanang ito, Tay. Parehong red along ito ay tunay. Mas tunay pa kaysa ginto. Tay, kahit na pinatay ko si David, ako ay laging nasa Cernez. Hindi kailanman nawala ang aking katapatan sa Belmore. Ngayon, sa mapa na yon, at ang Tiger Tally, kasama ako, ang pagsakop sa Cernez at ang pag-iisa ng lupain ay nasa paligid na lang ng sulok. Kapag nagkaisa na ang kaharian, ang aking paghahari ay lalampas sa bawat emperador, bago ako. Tay, Tama na, ilabas ang kautusan, dahil sa pagharap ng mapagpasyang impormasyon. Ang Crown Prince ay ipinagkalooban ng Prince Wise. Isang ari-arian ng prinsipe, at isang malaking gantimpala sa ginto. Hindi pa ako nagbibitiw. Pero nagmamadali na ang Crown Prince. Mukhang, panahon na para suportahan si Felix. Salamat. Tay, pamilya tayong lahat, hindi na kailangang maging formal. 10 taon na, naghihintay sa iyo ang nanay mo. Puntahan mo siya. Salamat, Tay. Felix, huwag kang magmayabang. Isang araw, tiyak na papanaw ka. 10 taon na ang nakalipas. Ano kaya ang nangyari kay Felix sa nakalipas na 10 taon sa Cernez? Inay. Inay. Felix. Ikaw si Felix. Ako si Felix. Nandito na ako. Felix, nandito ka na talaga. Aalis ka na naman ba ngayon? Inay, ngayong pag-uwi ko, hindi na ako aalis. Gusto ko lang manatili dito at alagaan ka ng mabuti. Anak ka, ang tunay na lalaki, dapat maglakbay sa mundo. Paano kita ipagkukulong? Sa tabi ko lang. Oo nga pala. Sino sila? Inay, ipakikilala ko sila. Ito si Freya Morgan, anak ng punong ministro ng Cernez. Ito naman si Evelyn. Galing siya sa pamilyang militar, at magaling siyang mandirigma. Ikinagagalak kitang makilala, Consort Lila. Mabait at maganda ang ugali. Napakagandang babae talaga. Malakas siya tulad ng isang lalaki. Napakagandang babae rin. Felix, malaki ka na. Tahimik lang, walang paabi. Nag-asawa ka na pala. Freya, Evelyn. Tayo-tayo na lang ang mag-usap, mga babae. Itong batang ito, hindi naman kayo inaapi nito, di ba? Inay, ako ang tunay mong anak. Sige na, maglibot ka na lang muna sa ibang lugar. Gusto kong makapag-usap ng kami-kami lang. Sandali. Ginoong Prinsipe. Ang haba ng gabi. Kapag mag-isa ka lang, hindi ka ba nababagot?
Ang ganda ng mga binti mo. Ginang prinsesa, ano ang ginagawa mo rito sa kalagitnaan ng gabi? Ano ba talaga ang pakay mo? Hindi ba ako pwedeng dumalaw kung wala namang ibang dahilan? Ginoong Prinsip. May nunal ako sa dibdib ko. Ginoong Prinsip. Hindi mo ba gustong tingnan? Ginang prinsesa, asawa ka ng kapatid ko, at prinsesa ka rin. Sinusubukan mo ba akong akitin? Hindi ba ito masyadong hindi nararapat? Akitin? Hindi ko talaga alam kung ano ang ibig mong sabihin ng akitin. Ang alam ko lang, ikaw ay matalino at makapangyarihan. At ang puso ko ay sumuko na sa'yo matagal na. Wow! Mapanganib ka nga talaga. Talaga bang gusto mong gawin mo akong taksil sa prinsipe? Ikaw ay nag-uutos ng 200,000 sundalo ng walang pag-aatubili. At natatakot ka na lumampas sa isang linya. Talaga? Ha? Sinusubukan mo akong hilabihin, ha? Natatakot ka lang na hindi ako mahulog sa bitag mo. Pero kapag ang tukso ay dumating mismo sa harap mo, sino ang tatanggi? Isa lang? Kulang na kulang. Yan. Hay nako, mukhang sobra ang pagsusumikap ko. May limitasyon din ang stamina. Mukhang kailangan kong magpahinga ng konti. Felix. Ayos ka lang ba? Ang lalim ng mga panda mo. Ah, okay lang ako. Si Mama, anong sinabi niya sa inyo kahapon? Wala naman. Basta, Felix, sabihin mo sa akin, sa hinaharap, ano kaya ang ipapangalan natin, sa ating panganay? Felix. Nagpadala ng imbitasyon ang Crown Prince, na aanyayahan ka sa isang piging sa Zeldra Palace. Mukhang, si Bruce, ay hindi na makapaghintay na patayin ako. HMPH. Piging sa Zeldra Palace? Kung tatanungin mo ako, parang mas angkop tawaging huling handaan. Anong sinabi mo? May balak si Bruce, na gumawa ng hakbang sa iyo doon. Prince Wise ka na ngayon. At may lakas pa siyang loob na subukan. Tumapak ako sa isang linya, na ipinangako niyang hindi dapat galawin ng sinuman. Siyempre gusto niyang mamatay ako. Felix, huwag kang pumunta. Wala siyang magagawa sa atin. Pupunta tayo. Kailangan nating pumunta. Panahon na para magkaroon ng bagong Crown Prince sa Belmore. Felix, bakit ang tagal mong dumating? Ang tagal ko nang naghihintay. Napapadating ba ako ng maaga? Hahaha, umupo tayo at mag-usap. Mas gusto kong tumayo. Sabihin mo na ang gusto mo. Felix, inibita kita dito ngayon. Walang ibang dahilan. Narinig ko na may bagong sandata ka. Iyan ang ginamit mo para patayin si David sa Althar Pass. Gusto ko rin ang sandatang iyan. Iniisip ko kung Gusto mo ang sandata ko, ha? Sige, pero walang mura sa mga pag-aari ko. Ano ang iaalok mo sa akin kapalit? Hindi ako sigurado kung sapat na ang buhay mo bilang kapalit. Felix, nalason ka ng Swanfall Dust ni Zoe. Walang antidote sa loob ng 3 araw at mamamatay ka. Isang patibong. So, ipinagkanulo mo ako. Crown Prince, pasensya na. Matagal na akong tapat sa Crown Prince. Kasuklam-suklam. Hindi pinaparangalan ng digmaan ang katapatan, Felix. Mas mabuting isuko mo na lang ang bagong sandata. Ganoon ba? Felix, huwag kang magmayabang sa akin. Ang trono ng Belmore ay akin. Huwag mo ngang isiping agawin ito sa akin. Bruce, sa tingin mo ba talagang ang isang grupo ng mga walang kwentang tulad nila ay makakapatay sa akin? Hahaha. Siyempre alam kong, hindi nila kaya, pero akala mo ba talaga, ito lang ang inihanda ko? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi ka makakaalis, dito ng buhay ngayong araw. Levi, Willa, hindi ba't pangarap ninyong dalawa, ang patayin si Felix, ano pang hinihintay niyo? Felix, lahat ng paghamak na ginawa mo sa akin
Babayaran ko ng buo ngayon. Felix, namatay ang tatay ko dahil sa iyo. Tapos na ito ngayon. Crown Prince, huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging malupit. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang tadhana, mga piling tropa ng Cernis, kabalyerya ng Belmore, mga kapitan ng kanlurang Cernis, at ang 30,000 tapat na sundalo na aking pinalaki. Felix, kahit na ang langit mismo ang dumating ngayon, walang magliligtas sa iyo. Ang sama nito, lahat ng 4 na pangkat ay handang-handa. Felix, sobrang pabaya mo. Felix. Bruce, napakahusay ng paghahanda mo. Kaya, sa tingin mo, kaya mo talaga akong patayin? Felix, matapang ka pa rin. Isang prinsipe na bihag na tulad mo ay nakarating dito, kahanga-hanga talaga yon. Pero, sa tingin mo ba talagang papayag ako na lalo kang lumakas? Felix, aminado ako, mali talaga ang pagtingin ko sa iyo noon. Pero ngayon, ang Cernes ay nagkakaisa kasama ang Belmore. Wala kang anumang pagkakataon para baligtarin ang sitwasyon. Ganoon ba? Bakit parang ang pakiramdam ko, hindi mo ako kayang patayin ngayon? Hindi ka kayang patayin? Felix, sa lahat ng inihanda ko ngayon, kaya kitang patayin ng 100 ulit. Lahat ng sundalo, makinig, patayin siya. Peter, sa utos ko, kunin mo ang ulo ni Felix. Opo, inyong kamahalan. Felix, ito, ang kapalit ng paglaban mo sa akin. Kapag namatay ka na, ang ulo mo ay magsisilbing babala sa buong mundo. Peter, nababaliw ka na ba? Inutusan kitang patayin si Felix. Tama, hindi nagkamali ang talim ko sa pagtamas sa maling tao. Ano? Ito. Ano ba ang nangyayari? Sa ilalim ng utos ni Levi, ang pinakamabangis na general, si Peter. Pumihit ang kanyang espada laban sa sarili niyang hanay. Sarili niyang mga tauhan? Oo, sarili niyang mga tauhan. Pero, siya ay tauhan ko na ngayon. General Peter, sundin ang aking utos. Si Peter ay bumabati sa aking Panginoon. Peter, paano ka nang ahas na magtaksil sa akin? Nakalimutan mo na ba na ang asawa mo ay nabubuhay pa sa awa ko? Tumahimik ka, Levi, bilang Crown Prince ng isang bansa. Ibaba mo pa ang sarili mo sa pagbabanta gamit ang asawa ng isang lalaki. Kung hindi nakialam ang aking Panginoon, ako ay magiging aso mo magpakailanman. Sino? Hindi ko inaasahan na ang isang lalaking kilala sa katapatan at kabutihan, si General Peter na tapat sa kanyang bansa, ay makikipag-ugnayan sa kanyang mga kaaway at babagsak sa pagiging piyon ng ibang tao. Wala akong magawa. Kung hindi ako nagkakamali, dahil ito sa asawa mo, tama ba? Paano mo nalaman? Mas marami pa ang alam ko. Alam ko rin na sa lahat ng mga taong ito, si Levi ay ginamit ang sakit ng asawa mo para panatilihin kang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kaya kung gamutin ang sakit ng asawa mo, gusto mo ba talaga na mabuhay sa buong buhay mo bilang aso ng ibang tao? Ganun pala. Felix, napakababang tao mo. Pinag-away mo pa kami ni Peter. Ang matalinong ibon, pipili ng punong pagpupugaran. Ang karapat-dapat na ministro, pipili ng Panginoong paglilingkuran. Levi, talagang tanga ka. Buo ang buhay ni General Peter bilang bayani. Bakit siya susunod? Sa isang tulad mong hanggal? Felix, ikaw. Felix, minaliit kita sa huli, pero ang isang Peter lamang ay hindi mababaligtad ang langit. Ngayon, hindi ka alis dito ng buhay. Dakpin siya. Prinsipe Herdero, paumanhin. Ako ay kumikilos sa ilalim ng utos ni Prinsipe Levi. Ngayon, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa iyong wakas. Yun ay kahit, sa anumang dahilan, may pakiramdam ako na mauuna ang buhay mo sa akin. Ang talas ng dila mo. Heavenly Vanguard. Willa, ikaw. Bakit? Yunukohef, maging payapa ka sa iyong huling paglalakbay. Willa, ano ba ang problema mo? Sinabi kong patayin mo si Felix, hindi si Yunukohef. Tama, ang aking sibat ay hindi tumama sa maling target. Bakit parang? Pamilyar ang tunog na iyon. Felix, naisahan mo pa ako, napasunod mo pa si Willa. Bakit hindi? Hindi ko naman sinabi. Felix, tumigil ka sa kakabulahan. Imposibleng mangyari yon. Baka si Peter ay maimpluwensyahan mo, pero si Willa ay may dugong alitan sa'yo dahil pinatay mo ang kanyang ama. Paano siya posibleng lumipat ng panig? Willa, may paliwanag ka sa akin. Bumabati ng paggalang si Willa. Sa inyo, aking Panginoon. Willa, bakit ang iyong amang si David ay pinatay ni Felix, at ikaw ay binihag pa ng buhay ni Felix? Kung hindi dahil sa akin, wala ka na siguro ngayon.
Bakit mo ako pinagtaksilan? Huwag mong banggitin sa akin si David, yang gago. Hindi naman talaga siya ang tunay kong ama. Siya ang lalaking pumatay sa totoong ama ko. Kung hindi dahil sa inyo, aking Panginoon, habang buhay kong igagalang ang pumatay sa ama ko bilang aking sariling ama. Willa, umalis ka na lang. Felix, huwag mo akong pakitunguhan ng peking pagmamalasakit. Huwag mong isipin na dahil dito ay yuyukod ako sa'yo. Ang dugong alitan dahil sa pagpatay sa isang ama ay hindi mapapatawad. Kahit patawarin mo ako ngayon, papatayin din kita sa dakong huli. Ang dugong alitan dahil sa pagpatay sa isang ama ay hindi mapapatawad. Magaling ang sinabi mo, ngunit, General Willa, sa palagay mo ba talaga, si David ang totoong ama mo? Ano ang ibig mong sabihin? 20 taon na ang nakalipas. 2 lalaki ay nagbalat kayo bilang magkapatid, at pumasok sa hukbo upang maglingkod sa kaharian. Ngunit ang isa sa kanila ay nagtaksil sa kanyang pinanumpaang kapatid. Kinuha niya ang anak na babae ng kanyang kapatid, at sinanay ng walang awa mula pagkabata, hanggang sa siya ay naging ang pinakamatulis na sandata sa kanyang tabi. Sabihin mo nga, sa palagay mo, sino ang anak na babaeng iyon? Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Impossible iyon. Willa, habang buhay mong iginagalang ang pumatay sa iyong ama, patuloy ka pa bang tatahak sa landas na ito? Kalahati ng buhay ko, ang ginugol ko sa pagpaparangal sa pumatay sa tatay ko na parang sarili ko. Kung hindi dahil sa aking Panginoon, hindi ko kailanman sa buhay na ito malalaman ang katotohanan. Pinatay ng aking Panginoon si David at naghiganti para sa dugo ng aking ama. Paano ko pa kayang gantihan ng kataksilan ang ganoong kabutihan? Ang daming balak. Ang daming plano na nahayag. Pero sa huli, lahat ay nawala ng saysay. Tumalikod si Peter sa atin. Nasa panig na ng kalaban natin si Willa ngayon. Patay na ang yun ukong hit. Tapos na, mukhang. Hindi na tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Levi, nagmamadali ka bang tumakas? Ang mga regalo na minsan mong ipinagkaloob sa akin, ibabalik ko sa iyo ngayon. Nang buo, Willa, Peter, Evelyn, kayong lahat, makinig kayo. Narito ako. Durugin ninyo sila. Ihulog ninyo ang mga armas ninyo. At ipagkakaloob ko ang buhay nyo. Felix, ano naman kung tinalo mo ako? Ako ang prinsipe ng kaharian, ang itinalagang tagapagmana ng trono. Hindi mo ako magagawang patayin. Felix, tama siya. Maaaring nanalo tayo. Pero, hindi papayag ang emperador ng Belmore na patayin siya. Kung gagawin natin iyon, tayo mismo ang maaaring mapahamak pagkatapos. Felix, narinig mo ba yon? Inuutusan kita ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Inaasahan mong luluhod ako sa harap mo. Desidido na ang pagdanak ng dugo sa palasyo ng Zeldra. Nanalo na ako. At nandito ka pa rin. Nagkukunwari kang ikaw ang nasa ibabaw. Felix, ano ang gusto mo? Ako ang prinsipe ng korona. Prinsipe ng korona, pero simula ngayon, magkakaroon na lang ng isang prinsipe ng korona sa Belmore. At ako iyon, prinsipe ng korona Felix. Felix, huwag mo akong patayin. Wala naman talaga tayong away. Ang mga alitan ay dapat ayusin. Hindi palalimin. Ikalma mo ang buhay ko. Kung palalayain mo ako, isinusumpa ko. Mula ngayon, ikaw sa iyong daan, ako sa akin. Hindi ba yon sapat? Gusto mo si Freya, di ba? Mula ngayon, hindi na ako makikisali sa inyo. Ikalma mo ako, pakiusap. Nawalan siya ng malay. Prinsipe ng korona. Alam kong nagkamali ako. Lahat ito ay sa prinsipe ng korona. Hindi, ideya ito ni Bruce. Wala akong kinalaman dito. Dalhin ninyong dalawa sila, at ikulong. Bantayan ninyo silang mabuti. Prinsesa ng korona, dito po. Felix, nagpadala ka talaga sa init ng ulo. Pinatay mo si Bruce. Paano ka sisigat sa emperador ng Belmore? Magpaliwanag? Wala namang dapat ipaliwanag. Alam mo ba kung ano, ang tunay na kahulugan ng tarangkahan ng Zeldra? Ang pag-aatubili ay magiging nakamamatay. Felix, sinasabi mo ba? Kapag sinimulan na ito, wala nang atrasan. Sa tingin ko, panahon na para puntahan ko. Mahal na hari, tinanggap na ni Prinsipe Felix ang imbitasyon. Papunta na sa Zeldra Palace. Naghihintay sa labas ng Zeldra Palace ang koronang prinsipe, kasama ang mga tropang nakatago para sa isang ambush. Nangangamba ako na sa pagkakataong ito, si Prinsipe Felix, ay maaaring hindi na makalabas ng buhay. Hindi ganoon ka-simple. Si Prinsipe Felix ay maraming lihim na baraha sa kanyang manggas. Gayunpaman, ang isang emperador ay namamahala sa pamamagitan ng kapangyarihan at estratehiya. Sa pagtatalo ni na Prinsipe Felix at ng koro ng prinsipe, ako lamang, ang tunay na makakapanghawak ng ganap na kapangyarihan.
Tatay, mukhang masigla ka. Prinsipe Felix, kahit na malaki ang naitulong mo. Sumugod ka sa Grand Hall nang walang pahintulot. Sa totoo lang, wala kang pakundangan sa mga patakaran. Oo nga pala, hindi ba't inimbitahan ka ng koro ng prinsipe sa Zeldra Palace? Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan ang koro ng prinsipe? Tatay, hinahanap mo ba siya? Mahal na hari, ito ang ulo ng koronang prinsipe. Bruce, sa kapangyarihan ng imperyo, ito nga ang ulo ni Bruce. Nag-ambush siya at sinubukan akong patayin. Ako'y nagtanggol lamang. Kaya naman ako naparito upang personal na magulat sa inyo. Felix, nababaliw ka na yata. Pinatay mo talaga ang koro ng prinsipe. Iyan ay pagtataksil. Tatay, paano mo nasabing pagtataksil? Si Bruce ang may gusto na mamatay ako. Ako'y nakaligtas lamang sa kanyang patalim. Paano naging paghihimagsik ang pagliligtas ng sarili? Ako ay may mga saksi rin. So, Willa, sabihin ninyo sa mahal na hari, ang eksaktong nangyari. Mahal na hari, mangyari po lamang na humatol ng makatarungan. Ang koronang prinsipe ay nagbalak ng paghihimagsik at pinatay ni Prinsipe Felix. Si Prinsipe Felix ay isang tapat na sakop. Isang tunay na tapat na sako. Mahal na hari, ang koronang prinsipe ang pundasyon ng bansa. Hindi makatatagal ang Belmore ng kahit isang araw na walang tagapagmana. Nakikiusap ako sa inyong kamahalan na mag-utos. Italaga si Prinsipe Felix bilang koronang prinsipe. Mangyari po, mahal na hari, mag-utos na kayo. Italaga si Prinsipe Felix bilang koronang prinsipe. Prinsipe Felix, pinipilit mo ba ang trono? Tatay, masyado namang mabigat yan. Paano ko magagawang pilitin ang trono? Ngunit pagdating sa pagiging koro ng prinsipe, sino pa ba kundi ako? Felix, minaliit kita. Hindi ako naging emperador ng 20 taon para sa wala. Mga bantay dragon, nasaan kayo? Felix, alam kong may kasanayan ka, ngunit kung ikukumpara sa akin, malayo ka pa rin. Ang aking mga bantay dragon, bawat isa sa kanila ay nakapwesto sa mga nangungunang mandirigma sa lupain. At sa labas ng bulwagan, mayroon pang 100,000 bantay imperial. Ano ang mayroon ka para labanan ako? Guro ng bakal na pader, halimaw ng bakal na kamao, mandirigmang espada ng pinto ng multo. Mamamatay ng duguan ang kamay. Lahat ng ito ay mga nangungunang mandirigma. At gayunman, sila'y naging mga bantay drag ng imperyo. Natutunan nila ang lahat ng ito. Para lamang maglingkod sa emperador. Ako ang emperador. Gaano man kalakas ang mga nangungunang mandirigmang ito, ako, ang kanilang Panginoon. Mga bantay dragon, dinggin ang aking utos. Patayin sila. Sandali, tatay, ako, ay bibigyan ka ng isang huling pagkakataon. Italaga mo ako bilang koro ng prinsipe ngayon din, at iabot ang trono sa akin. Bilang kapalit, tinitiyak kong, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong natitirang mga taon. Ang yabang naman, akala mo ba, madaling matakot ang isang katulad ko? Halos 100 ang mga mandirigma ko. Hindi ako naniniwalang, kaya mong baguhin ang kapalaran. Sugod, itay, ang pagbabaliktad ng kabiguan tungo sa tagumpay. Iyon ang pinakamahusay kong sining. Nagtataka ako kung gaano kayo tatagal ang mga tinatawag mong dalubhasa sa isang hampas lamang. Hindi maaari. Imposible. Halos 100 dalubhasa. Paano sila ganap na natalo? Itay, tumatanda ka na. Ang iyong determinasyon ay humina na, at ang iyong kapangyarihan ay kumupas. Walang utang na loob. Ano ba talaga ang balak mo? Ang tronong ito, bagay na bagay sa akin. Walang utang na loob. Ito ay isang kudeta. Hindi ka ba natatakot na itatala ka ng kasaysayan bilang isang taksil? Mananalaysay ng korte, humarap. Mahal na hari, Mananalaysay. Itala mo ito ng maayos. Si Prinsipe Felix, pumatay sa kapatid at ama, at agawin ng trono. Ang kanyang ambisyon ay walang hanggan. sa ika-negatibo 235 na taon ng Belmore, si Emperador Joe Cabader ay nagkasakit ng malubha, at ipinagkatiwala ang trono kay Crown Prince Felix. Mananalaysay, tinutulungan mo ang isang diktador. Paano ka makakapagbigay sulit sa akin? Ang mananalaysay ay nagsusulat ng katotohanan, hindi nagbabago ng kahit isang salita. Ang mahal na hari ay nagkasakit ng malubha, at ipinasa ang trono kay Felix. Ito ay ganap na totoo. Walang utang na loob. Binabago mo ang kasaysayan. Magbabayad ka rin. Itay, hindi ba ikaw ang nagturo nito sa akin, na magkaroon ng karunungan at lakas?
at ialay ang mga ito sa trono. Ngayon, ang emperador ng Belmore ay ako. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay ang emperador. Mabuhay magpakailanman. Ano, si Felix talaga, ang naging emperador ng Belmore. Opo, mahal na hari. Dinala ni Felix ang 800 tropa. Papasok sa Belmore. Unay inalis ang titulo ni Crown Prince Bruce. Tapos pinilit niyang magbitiw si Emperador Jokab. Formal na siyang umakyat sa trono. Mabuti. Napakaganda nito. Nagsusugal lang ako sa isang malayong posibilidad. Pero hindi ko inasahan na magugulat ako ng ganito kalaki. Mukhang, kalahati ng teritoryo ng Belmore ay malapit nang mapunta sa aking mga kamay. Ngunit mahal na hari, nasa pangangalaga pa rin ni Felix si Crown Prince. Binigyan siya ng bawat pagkakataon at inaksaya niya lahat. Isang ganap na kahihiyan. Gayunpaman, anak ko siya, hindi ko siya basta-basta mapababayaan. Ilabas ang aking kautusan, ipadala si Preston Morgan bilang sugo sa Belmore. Ibalik si Crown Prince at siguraduhin ang kalahati ng teritoryo ng Belmore bilang kapalit. Opo, mahal na hari. Felix, ang babaeng iyon ay minsang nagtangkang saktan ka. Bakit mo pa rin pinapayagang manatili sa tabi mo? Freya, si Zoe, ay gumawa nga ng malalaking pagkakamali, pero binigyan ko na siya ng isang matinding aral. Ang pagpapanatili sa kanya dito ay pagbibigay sa kanya ng pagkakataong magbagong buhay. Isang babaeng maganda at may pambihirang kakayahan. Sanay sa maraming sining. Sayang naman kung basta-basta na lang itatapon. Siyempre pinapanatili ko siya at pinagsisilbihan ako. Mahal na hari, dumating na sa Belmore si Envoy Preston Morgan ng Cernis. Dumating na sa Belmore. Ano? Nandito na ang papa ko. Wala na. Talo na ako. Siguradong isusando na niya ako. Felix, ayoko talagang umuwi. Freya, huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita pipilitin sa ayaw mo. Ang galing mo, Felix. Walang problema. Alam mo ba, emperador na ako ng Belmore ngayon. Ay, oo nga, emperador ka nga talaga ng Belmore ngayon. Eh di wala na akong dapat ikatakot sa papa ko. Oo. Kaya tingnan natin kung ano ang pakay ng biyenan ko sa pagpunta rito. Halika. Preston Morgan ay bumabati sa pag-akyat sa trono ng mahal na hari. Laging kasiyahan ang pagdating ng kaibigan mula sa malayo. Preston Morgan, matagal na tayong magkakilala, kaya huwag kang masyadong magpakapormal. Totoo, pagkatapos lamang ng maikling paghihiwalay, kailangang muling tingnan ng may sariwang pananaw. Hindi ko akalain na ang dating bihag na naghihintay ng pagbitay ay magiging emperador ng Belmore balang araw. Kung gayon, dahil ganoon ang sabi ng mahal na hari, hindi na ako magpapakunwari. Matanda ka. Kailan ka pa naging magalang sa akin? Mahal na hari, naaalala mo ba? Na minsan ay nangako ka sa Cernes, na kung magpapadala ng tropa ang Cernes, para tulungan kang maibalik ang trono, pagkatapos ng iyong koronasyon, ibibigay mo sa Cernes, ang kalahati ng teritoryo ng Belmore bilang tributo. Kaya't dumating ka upang kunin ang sa tingin mo ay utang. Ngayon, sa utos ng emperador ng Cernes, ako ay dumating upang kunin. Kalahati ng teritoryo, talagang hindi. Kung mawawalan tayo ng kalahati ng lupain natin, hindi ba magiging napakaliit na lang na bansa ang Belmore? Mahal na hari, masamang ideya yan. Paano ka pumayag sa ganoong bagay? Tahimik. Mahal na hari, ang isang ginoo ay tumutupad sa kanyang salita. Kapag nasabi na, hindi na mababawi, pakiusap, mahal na hari, tuparin ninyo ang inyong pangako. Ibalik ang mga tropa ng Cernes, isuli ang Crown Prince, at ihandog ang kalahati ng teritoryo ng Belmore. Ang galing ng matandang punong ministro. Pero dahil nandito ka na sa Belmore, manatili ka na lang. Ha ha ha, Preston. Sa sarili kong paraan ko nakuha ang mga tropang iyon. Bakit ko ibabalik? Sa sarili kong lakas ko nakuha ang tronong ito. Bakit ko lang basta ibibigay sa iyo ang kalahati ng Belmore? Felix, talaga bang sisirain mo ang iyong pangako? Huwag mong kalimutan, kung wala ang suporta ng Cernes, paano mo mapapanatili ang iyong trono? Medyo kampante naman ako, sa totoo lang. Evelyn, Peter, makinig kayo. Utos ng mahal na hari. Kung si Felix ay tumangging isuko ang teritoryo, kayo ang mamuno sa mga hukbo at sakupin ito sa pamamagitan ng lakas. Kapag natapos na, bibigyan kayo ng malaking gantimpala ng mahal na hari. Tinatanggap namin ang utos. Felix,
Hindi basta-basta mauutang ang hukbo ng Cernez. Preston, mabuti pang tingnan mo ang nasa likod mo. Naghaharap po sa inyo, mahal na hari. Lahat ng sugo mula sa Cernez, maliban kay Preston, ay nahuli na. Kayong lahat ba ay nagbabalak na magtaksil sa Cernez? Magkano ang inalok sa inyo ni Felix? Paumanhin po dito, punong ministro Preston. Matagal na akong tapat sa mahal na hari. Ang Cernez ang nagtaksil sa akin, hindi ako sa kanila. Ngayon, ako ang general ng Belmore. Kayo nga pala, kayong dalawa. Felix, kaya pala lagi kang lumilipat ng panig. Nakapaghanda ka na pala, nagawa mo pang kumbinsihin sila ng maaga. Mukhang, wala kang balak ibalik ang mga sundalo o ang teritoryo. Preston, diretso na ako sa iyo. Hiniram ko ang iyong hukbo, at hindi ko balak ibalik ito. At ikaw, hindi rin kita balak ibalik. Felix, ano ang ibig mong sabihin? Freya, Itay. ito, Preston, nakalimutan kong sabihin sa'yo, si Freya na ngayon ang Emperetress. Itay. Huwag ka nang bumalik kay Preston. Dito ka na lang. Ayon po sa mahal na hari, basta't handa kang manatili, ikaw ang magiging punong ministro ng Belmore. Oo, tama. Binan, sa ngayon, nawala na sa iyo ang iyong anak at ang iyong hukbo. Kahit nahayaan kitang bumalik sa Cernez, sa tingin mo ba talagang palalayasin ka ng emperador ng Cernez? Itay. Ang inyong lingkod ay bumabati sa inyo, mahal na hari. Mabuhay ang emperador. Felix, ay tunay na gago. Si Felix ay isang tuso at walang kwentang tao. Nilabag niya ang kanyang pangako at kinuha pa niya ang aking hukbo at lupain para sa kanyang sarili. Maging si Preston ay dinakip niya. Ang tarantadong ito ay isang tunay na buhong, di ba? Mahal na hari, umayapa po kayo. Mahal na hari, marahil hindi naman ito masamang bagay. Kagalang-galang na konsehal. Bakit mo nasabi yan? Mahal na hari, bagamat inagaw ni Felix ang trono sa Belmore. Ngunit sa totoo lang, hindi pa siya gaanong katagal doon. Mahina pa ang kanyang pamumuno. Sa Belmore, magkakagulo na ang lahat. Maaari kayong makipag-ugnayan kay Prinsesa Catherine at kay Prinsipe Jack ng Daxia, bumuo ng alyansa at hatiin ang Belmore. Kapag nahati na ang Belmore, dodoble ang kapangyarihan ng Cernez at madali na nating masasakop ang buong kaharian at pag-isahin ang lupain. Mahal na hari, napakatalino ninyo. CJ, Felix, tarantado ka. Pahihintulutan kitang maghari-harian ng ilang araw pa. Kapag nasakop na natin ang Belmore, ako mismo ang papatay sa iyo. Freya, ang ganda-ganda mo talaga. Mahal na hari. Freya, mas gusto ko pa rin kapag tinatawag mo akong kuya. Kuya. Ang salitang iyan mula sa'yo, sino ang makakapigil? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang magpigil. Freya, gabi na, halika, magpahinga na tayo. Gaya ng gusto mo, kuya. Mahal na hari, may masamang balita. Si Prinsipe Jack ay nag-alsa sa ilalim ng bandilang pagtataguyod sa langit at pagwawasto ng kaguluhan at nakapag-ipon ng 200,000 tropa sa Silvo. Si Prinsesa Catherine ang namumuno sa 300,000 kabalyerya patungong timog. Ang emperador ng Cernez ay hinirang si Victor Farrar mula sa angkan ng Farrar upang pamunuan ang 500,000 tropa. Sa kabuuan, 1,000,000 sundalo ang nagmamart sa patungo sa Belmore. Mukhang, si Adrian Colton, ay tuluyan ng nawala ng bait. 1,000,000 tropa, inilabas niya ang bawat huling reserba. Malinaw na balak nilang hati-hatiin ang Belmore. Mga pinagkakatiwalaang ministro, sumasalakay ang kaaway. Anong mga stratehiya ang may hahandog ninyo? Diyos ko, 1,000,000 sundalo. Nababaliw na siya. Paano natin sila mapipigilan? Wala na tayong pag-asa. Sa pinakamarami, 400,000 tropa lang ang nasa ilalim natin. Paano tayo makikipaglaban sa 1,000,000?
Mahal na hari, napakalakas ng puwersa ng kaaway. Hindi natin dapat maliitin sila. Iminumungkahi kong agad tayong magpadala ng dagdag na tropa sa hangganan, at magsimulang mag-recruit sa buong bansa. Sa parehong panahon, dapat nating patibayin ang ating depensa at linisin ang mga nakapaligid na lugar, upang mapangalagaan ang Belmore. Mahal na hari, tama ng tama si Chancellor Preston. Makatwiran yan. 1,000,000 tropa lang naman yan. Hindi na kailangan gawing komplikado. Gusto nilang salakayin ng Belmore, hindi ba? Mabuti. Gagawin ko ang gusto nila. Ilabas ang aking kautusan, buksan ang mga daanan sa hangganan. Walang sundalong dapat humadlang sa kanilang daan. Siguraduhin ang bawat isa sa kanilang 1,000,000 tropa ay papayagang pumasok sa ating teritoryo, walang isang mawawala. Hoy, hindi tama yan. Mahal na hari, talagang hindi ninyo pwedeng gawin yon. Kahit na hindi manalo si Belmore. At kailangan nating makipagkasundo para sa kapayapaan. Hindi natin basta-basta papasukin ang 1,000,000 kaaway sa lungsod. Magiging pagpapakamatay yon. Mahal na hari, ilang daang libong sundalo lang ang nagtatanggol sa lungsod. Kung sasalakayin tayo ng kanilang 1,000,000 hukbo, lubusan tayong mapupuksa. Tama po, mahal na hari. Napakalaki talaga ng agwat ng ating mga puwersa. Willa, Evelyn, nakipaglaban na kayong dalawa sa tabi ko, nang higit pa sa 1 o 2 beses. Nakita nyo na ba akong pumasok sa laban na hindi ako siguradong mananalo? Mahal na hari, sigurado po ba kayong mananalo tayo dito? 1,000,000 sundalo lang yan. Matagal ko nang inihanda ang isang regalo para sa kanila. Kung nag-aalinlangan kayo sa aking salita, bakit hindi tayo magpustahan? Anong klaseng pastahan? Pastahan natin na sa pagkakataong ito, hindi ako mawawala ng kahit isang sundalo, at matatalo ko ang kanilang 1,000,000 hukbo. Kung kahit isang sundalo ay mabuwal, aminin kong natalo ako. Ano sa tingin nyo? Sige, sasali ako. Sana lamang ay tuparin ninyo ang inyong pangako, mahal na hari. Mukhang ang palasyo ni Felix ay malapit nang tanggapin ang 2 pang consort. Ha, mabuting pamangkin ko. Nagtataka ako kung nawala na ba siya sa katinuan. Binuksan pa ang hangganan. At hinayaan ang ating 1,000,000 hukbo na magmarch sa hanggang sa lungsod ng walang kahit isang hadlang. Mukhang sumuko na ang emperador ng Belmore. Kapag nasakop na natin ang Belmore, gusto ko ang pinakamatabang lupain. Prinsesa Catherine, 3 probinsya lang sa Hilaga ang hiniling mo noon. Pero nagbago na ang isip ko. Sa lupang ganito kayaman, hindi sapat ang 3 probinsyang iyon. Ikaw, tama na. Ano ba ang minamadali? Unahin muna natin si Felix. Marami tayong oras para paghasyan ng lupa. Mag-away kayo ng mag-away, basta masira natin ang Belmore. Wala nang makakapigil sa pag-usad ng Cernis. Felix. Felix. Sa wakas, nahuli rin kita. Ginoong Felix, hoy. Ginoong Felix, hindi ba't dapat nasa Silvote ka? Anong ginagawa mo rito sa Sindora? Felix, tumigil ka na sa pagpapanggap. Narito ako sa utos ng imperyo, upang lipulin ka, ang kahihiyang pumatay sa sariling magulang. Utos ng imperyo, ha? Ang galing mong magpanggap na marangal. Sa huli, ang gusto mo lang talaga ay ang trono. Kalokohan. Kumikilos ako sa ilalim ng utos ng imperyo, upang alisin ang mga taksil sa korte, hindi para sa trono. Oh, pakiusap. Tanggang tanga lang ang maniniwala dyan. Felix, dahil naiintindihan mo na, walang saysay ang lumaban pa. Ang aming hukbo na 1,000,000 ay lubusan ka ng nakapaligid. Wala kang pag-asang makalaban. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka sa akin, at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Ang inyong kamahalan, ito si Prinsesa Catherine. Stella, sa kanyang kilalang-kilalang demon dance. Pangalawa siya sa mundo ng martial arts. Demon dance, ha? Mukhang interesante. Ang inyong kamahalan, huwag ninyong maliitin siya. Sabi nila, kahit sinong lalaking makakita sa kanyang demon dance, ay mahuhulog sa kanyang kapangyarihan. Oh, mukhang masaya nga yan. Hoy, Stella, hindi mo ba ako gustong sumuko? Madali lang yan. Hindi ka ba sikat sa iyong demon dance? Ano, maglalakas loob kang mapanood ang aking sayaw ng demonyo. Halos kahanga-hanga ang ganyang katapangan.
Handa ka na ba para dito? Felix, kusang loob kang lumalakad patungo sa iyong kapahamakan. Lahat ng nakasaksi sa aking sayaw ng demonyo ay lumuhod sa harap ko bilang mga alipin ng kanilang pagnanasa. Felix, dahil ipinipilit mong mapanood ito, ipagkakaloob ko sa iyo ang karangalang iyon. Ang kanyang kamahalan, ang sayaw ng demonyo, ay puno ng salamangka at panganib. Hindi lamang mga lalaki ang nahuhuli nito, maging ang mga babaeng makakita nito, ay nahihila ng walang kalaban-laban sa kanyang engkanto. Freya, kailangan mong pigilan ang kanyang kamahalan. Naniniwala ako sa kanyang kamahalan. Freya, huwag kang mag-alala. Hindi naman ganoon kakilakilabot ang sayaw ng demonyong iyon. Sinusubukan ko lang ang aking mga kahinaan dito. Prinsesa Catherine, handa na ako. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Ang sayaw ng demonyo. Isang sayaw na higit pa sa mundong ito. Ang makapiling lamang ng isang gabi, ang ganoong babae. Ang kamatayan mismo ay isang handang pagsasakripisyo. Tunay nga namang karapat-dapat sa pangalan ang sayaw ng demonyo. Maging ako ay muntik ng hindi makayanan. Ang sayaw ng demonyo ay tunay na karapat-dapat sa takot na dulot nito. Ang totoong target nito ay ang kalooban ng kanyang kamahalan. Princess Catherine, kaya totoo nga, Princess Catherine. Felix, lumuhod ka at maging akin ka. Princess Catherine, ngayon, tiyak na nahulog na si Felix sa iyong engkanto. Hahaha. Siyempre naman, walang kahit isang lalaki ang makakatanggi sa aking demon dance. Akin na ngayon si Felix. Tapos na. Nahulog nga talaga ang kagalang-galang. Talagang talo na tayo. Talo? Kalokohan. Noong tumango ako, papuri lang iyon sa pagganap mo. Magpatuloy ka. Ano? Nakatiis ka sa demon dance ko. Hindi pwede, impossible ayon. Bakit naman imposible? Akala mo ba ang mababaw na toksong iyan ay makakapag-udyok sa akin? Sasayaw ka ba o hindi? Sige na, magsayaw ka na. Felix, ikaw. Gaya ng inaasahan, hindi dapat ipagkatiwala ang tagumpay sa isang babae. Felix, naubos na ang pasensya ko. Kahit na may kapangyarihan kang parang Diyos ngayon, tiyak na patay ka pa rin. Lahat ng tropa, makinig sa utos ko. Mahal na hari, malapit nang mabuwag ng kaaway ang ating linya. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Pambihirang ops team ng Fire Phoenix, lumabas. Kaya pala may plano na ang mahal na hari. Victor Ferrar, alam mo ba kung bakit hinayaan kong makapasok ang iyong mga puwersa ng walang hadlang hanggang dito sa loob? Huwag mong isiping ang pagiging may 1,000,000 sundalo ay sapat para hindi kita mapansin. Wala sa bilang ang laban para sa akin. Buwisit. Kaya pala nangahas si Felix na may 800 tauhan lamang na sumugod ng diretsyo sa palasyo ng Zeldra at agawin ang trono ng Belmore. Napakalakas ng mga sandata. Sa ganitong lakas, kahit isang batang 8 taong gulang ay makakapagdigma at makakalaban ng libu-libong kaaway. Victor, ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na ang iyong panghuling baraha. Ako. CJ, Felix, ikaw ang nagpilit sa akin. Mga gwardiya, dalhin niyo sila rito. Tigilan. Felix, kung matapang ka, bumaril ka.
Hindi ba't napakamakamandag ng sandata mo? Kung may bayag ka, magpatuloy ka sa pagbaril. Mga mamamayan ng Belmore mo ito. Kung matapang ka talaga, patayin mo sila. Hahaha. Victor, sa kabila ng iyong katanyagan bilang isang dakilang general, ganito karumal-dumal ang mga pamamaraan mong ginagamit. Hindi ka ba natatakot sa paghamak ng mundo? Ang digmaan ay sining ng panlilinlang. Basta't mapabagsak kita, ano ang halaga ng kaunting kasiraang puri? Walang hiya. Mahal na hari, Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Ginagamit nila ang mga tao bilang kalasag. Hindi tayo pwedeng magpaputok. Hahaha, Felix. Ngayon nakikita mo na kung gaano ako kalakas, di ba? Magmadali ka at sumuko. Baka sakaling ipagkaloob ko pa ang buhay mo. Felix, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Victor, ito ba talaga ang plano mo? Totoong nabigo ako sa'yo. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na magpaputok? mahal na hari, wag po kayong magpaputok. Lahat yan ay ating mga kababayan. Mahal na hari, pakiusap huwag magpaputok. Marami sa mga magulang ng mga sundalo ay nandoon. Kung kayo ay magpapaputok, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin. Magpaputok man kayo o hindi, talo na kayo. Kung hindi kayo magpapaputok, lulupigin kayo ng aking hukbo at mamamatay kayo. Kung kayo ay magpapaputok, tiyak na maghihimagsik ang mga sundalo. Mamamatay ka pa rin. Hahaha, kung ikaw ay mamamatay na. Ako, ang Belmores, tanging lehitimong tagapagmana. Sa akin at walang iba ang trono. Hahaha. Desidido na ang isip ko. Kung hindi tayo magpapaputok, guguho ang Belmore. Mahal na hari, wag po kayong magpaputok. Sunog. Mahal na hari. Kaya pala ito ang target mo mula pa noon. Bakit ko naman gustong saktan ang sarili kong mga tao? Pangkat ng mga sniper na pangil ng lobo, lumabas na kayo. Ang tumpak naman ng pagbaril. Walang isang tama ang sumala. Lahat ng sundalo mula sa Cernis ay bagsak na. Ligtas at buo ang ating mga tao. Takbo. Bumalik kayo. Takbo. Ano, may sniper pa pala sa labas? Kainin mo, Felix, ang talino mo. Ano pa ang saysay ng pagsasabi niyan ngayon? Sa puntong ito, wala na tayong choice kundi ibuhos ang lahat. Isang palasyo lang, ayaw kong maniwala na makakapigil sa akin ang lugar na ito. Felix, ang mga pakulo mo ay malinaw na sa akin. Pwede pa yan sa mga ordinaryong sundalo. Pero sa akin, walang silbi yan. Buisit, nakakapigil pa siya ng bala. Mas makapal pa ang balat niya kaysa sa pader ng lungsod. Mahal na hari, nakabisado na ni Victor, ang adamant body art. Walang tatalo sa depensa niya sa buong mundo. Walang tatalo sa buong mundo? Peter, ilabas ang makina ng makalangit na kulog. Opo, mahal na hari. Ano na naman tong bagay na to? Gusto mo ba akong takutin dyan? Ulat po, mahal na hari, nakaposisyon na ang makina ng makalangit na kulog. Naghihintay ng utos. Sige na. Halika. Sunog. Akala ko hindi siya matatalo. Pagbati, mahal na hari. Ngayong patay na si Victor, si Jack na lang ang natitira. Sa kakayahan ni Jack, malayong malayo siyang makapamuno ng 1,000,000 tropa. Nanalo na tayo sa labanang ito. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ngayong patay na si Victor. Maaari na tayong maghanda para gumanti sa Cernes. Nais ng mahal na hari na gumanti sa Cernis? Ngayon ang perpektong panahon para pag-isahin ang buong bansa. Paano ko palalampasin ang pagkakataong ito? Oo nga pala. Huwag ninyong kalimutan ang pastahan na pinagkasunduan ninyong dalawa. Patay na siya. Patay na talaga si Victor. Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan, hindi ko sana pinakialaman. Ang gulo na ito. Mas mabuting umalis na ako rito agad. Jack, bakit ka nagmamadaling umalis? Hoy, Panginoon, pakiusap huwag mo akong patayin. Pinilit ako ni Victor dito. Sa totoo lang, hindi ko naman. Balak kunin ang trono mo. Naniniwala ako sa iyo, Jack. Dalhin ninyo siya. Pagbutihin ninyo ang pagtrato sa kanya. Opo,
Panginoon. Panginoon, wala akong kasalanan. Panginoon, Guro. Nagpapakumbaba ako sa inyo, Guro. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Guro, hindi mo ba ako gusto? Ako ay isang dalubhasa sa sayaw ng demonyo. At marami akong alam ng mga daya. Mahal na hari, ito ang epekto ng sayaw ng demonyo. Sabi nila kapag nawala na ang bisa ng sayaw ng demonyo, si Prinsesa Catherine ay magiging alipin mo. Talaga? Seryoso ka ba? Kung ganun, hindi na ako magpipigil pa. Sino ba ang makakapigil sa isang maliit na babaeng tulad nito? Mahal na hari, huwag kayong masyadong mag-alala. May isa pa akong regalo para lamang sa inyo. Anong klaseng regalo? Willa, Evelyn, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Mahal na hari, nakalimutan na ba ninyo? May pinagkasunduan kayo sa amin. Handa kaming tanggapin ang resulta. Kayo mismo ang nagsabi, kaya huwag na kayong umatras ngayon. Hindi ko ito pagsisisihan. Pakiusap, mahal na hari, hayaan na po. Ako ang unang sumunod sa inyo, kaya bakit ako pa ang huling makakatikim sa inyo? Talagang hindi ako mapigilan, di ba? Kahit sina Evelyn at Willa ay nahulog na sa akin. Dahil ganyan ang sinasabi ninyong lahat, paano ko pa kayang tanggihan? Gino, sa tingin ko'y alam na alam ninyo. Ang lahat ng ito, di ba? Maliit na bagay. Talagang kilala mo ako. Kaya't pinlano ninyo na pala kami, mula pa sa simula. Kung gusto ninyong matalo ako, sa tingin ko'y wala kayong pagkakataon. 1,000,000 tropa ay tuluyang naglaho. Ano ba si Victor? Ano ba talaga ang ginawa ni Victor? Mahal na hari, General Victor siya. Siya ay pinagputol-putol sa maliliit na piraso. At ngayon, si Belmore ay nakapag-ipon ng 400,000 sundalo at naghahanda na para tayo'y atakihin. Ano, ang kapal ng mukha niya. Punong konsehal. Hindi iyan ang sinabi mo sa akin noon. Ngayon, ang aking milyon-milyong hukbo ay wala na. Kahit si Felix ay nangahas na sumugod sa atin. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin ngayon? Mahal na hari, magpakahinahon po. Nakalkula ko na po para sa susunod na 6 na buwan, magkakaroon ng matinding tagtuyot sa Cernis. Gagawa ako ng mahika para lalong lumala ang tagtuyot. Pagdating ng panahong iyon, ang hukbo ni Belmore ay hindi na makakausad. Kung pipilitin nilang magmartsa, hindi na natin kailangang kumilos. Mamamatay sila sa uhaw at init sa daan. Sigurado ka ba? Lubos po akong sigurado. Mabuti, ang iyong kapangyarihan ay talagang pambihira. Maghihintay na lang ako rito para sa kanya. Felix, ikaw na maliit na paslit, lumapit ka kung may lakas ka ng loob. Ang init, sobrang init. Mahal na hari, ang Cernes ay dumaranas ng nakapipinsalang tagtuyot. Natuyo na ang mga ilog, ilang araw nang walang tubig. Ang mga sundalo, kung magpapatuloy ito, magiging malagim ang kalalabasan. Mahal na hari, may kumakalat na chismis. Sinasabi nila na ang punong konsehal ng Cernes, si Veronica, ay gumagamit ng ipinagbabawal na ritual. Ang layunin niya ay ang ipahamak ang ating 400,000 sundalo na mamatay sa daan. Si Veronica, ang tinaguriang. Ang tinaguriang, walang katulad sa ilalim ng langit. Tama, sabi nila si Veronica, ay may hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Daw siya ang reinkarnasyon ng Bathalumang dalaga, may kakayahan siyang makipag-usap sa langit. Siguro dapat na lang tayong umurong ng mga sundalo. Mahal na hari, sa ngayon, hindi na tayo pwedeng mag-atubili pa. Kailangan nating putulin ang ating mga pagkalugi para mailigtas ang mahalaga. Dapat tayong umurong. Uurong, kailan ko nasabing tayo'y aatras. Isyo lang naman ang tubig yan. Madaling ayusin yan. Napakadaling ayusin. Mahal na hari, tingnan mo ang sitwasyon natin. Nakakatawa pa ba sa'yo kung hindi tayo urong at hindi tayo makakita ng tubig? Kalimutan mo na ang 400,000 sundalo. Mismo tayo ay mamamatay sa uhaw dito. Mahal na hari, maliban kung ikaw ay kung paano ay makapagpaulan. Bakit hindi? Mahal na hari, ano ba ang sinasabi mo?
May ganoon ka bang kapangyarihan? Kaya mo bang talagang magpaulan? Dahil lang sasabihin mo. Hindi ako nagbibitaw ng walang kwentang salita. Kapag sinabi kong, umulan ng langit. Ang langit ay, gagawin talaga yun. Mahal na hari. Nag-ulat sa mahal na hari, sabi ng mga tagamanman, lahat ng 400,000 kabalyerya ng Belmore ay nawala ng akses sa tubig. 3 araw lang ang tatagal nila. Mabuti. Ang lakas mo talaga. Maliit na trick lang, hindi worth it na banggitin. So ibig sabihin, hindi ko na kailangang subukan na ibagsak ang Belmore. Siya nga pala, kumusta naman si Felix? Nag-ulat sa mahal na hari, minura niya ang langit dahil hindi nagpadala ng ulan at tinamaan siya ng kidlat. Muntik na siyang mamatay sa lugar. Seryoso. Mabuti. Felix, ito ang kapalit sa pagloloko mo sa akin. Bakit hindi siya tinapos ng kidlat? Pero hindi yon mahalaga. 3 araw. Bibigyan ko siya ng 3 araw, tapos ako mismo ang kukuha ng kanyang bangkay. Tapos na ang 3 araw. Ang 400,000 tropa ng Belmore ay namatay na sa uhaw o nasunog sa init. Mga sundalo ng Cernys, ito na ang pagkakataon nyo, magkamit ng kaluwalhatian. Sugod. Lumabas? Bagsak ang Cernys. Tataas ang Belmore. Adrian Colton. Narito ako. Sino ka dyan? Sino ang nangahasumpain? Ang pagbagsak ng Cernys? Ang lakas ng loob mo. Mag-ulat, mahal na hari, masamang balita. Pinamumunuan ni Felix ang 40,000 tropa at nasa pintuan na sila ng lungsod natin. Nasa pintuan? Impossible. Hindi ba dapat patay na ang mga tropa niya sa uhaw at init? Paano sila nakakasugod pa sa lungsod? Mahal na hari, kung hindi kayo naniniwala, dapat nyo pong tignan mismo. Nasa labas mismo ang hukbo. Felix, hindi ba tinamaan ka ng kidlat? Paano ka ganoon lang ayos? Tinamaan ng kidlat? Ako, ang emperador. Ang kaunting kidlat ay wala sa akin. Ikaw na matandang gago, napakaalam mo. Sayang, ang aking panghuling baraha ay hindi mo kayang isipin. Mahal na hari. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Kainis na langit, nang ahas kang tumama sa akin ng kidlat, mga gwardya. Dalhin nyo ang aking kanyen. Bakit pa po, mahal na hari? Ang pagpapaputok ngayon ay pag-aaksaya lang ng bala. Kung ang kainis na langit ay hindi magbibigay ng respeto sa akin, ako naman ay hindi magpapakita sa kanila ng kahit ano. Fugo. Umuulan na talaga. Umuulan. Umuulan. Umuulan nga. Umuulan na talaga, umuulan na nga. Ang tunay na Dragon Emperador. Ang mahal na hari ay tunay nga ang tunay na Dragon Emperador. Na ang salita ay kumukontrol sa langit mismo. Tumatawag ng hangin at ulan. Mabuhay ang Emperador. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperador. Adrian, hindi mo inaasahan yan, di ba? Maaari mong patirain ng buong bansa. Ngunit kapag nagsalita ako, bumubuhos ang ulan. Ngayon, ang kalangitan, ang lupa, ang mga tao, nasa kamay ko na silang lahat. Bakit hindi ka pa sumusuko? Grand Counselor. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mo na tagtuyot sa Cernys ng kalahating taon? Paano nangyari na si Felix ay nakapagpaulan at umulan nga? Kakaiba, ipinakita ng mga pangitain na ang Cernys ay nasa tagtuyot sa loob ng kalahating taon. Paano bigla na lang umulan ng ganito? Hindi ito normal. Wala akong pakialam sa anumang kapalaran o tadhana na sinasabi mo. Ang gusto ko lang malaman, sa kanyang hukbo na 400,000 na nakapaligid sa atin, ano ang dapat kong gawin? Mahal na hari, huwag kang magpanik. Kahit na siya ay mamuno sa hukbo ng 400,000 at kubkubin ang ating mga pintuan, basta't nandito ako, hindi nila ito mababali. Felix, sigurado ka bang gusto mong gawing kaaway ang Cernys? At ako, Mahal na hari, mag-ingat ka. Ito ang Grand Counselor ng Cernys, si Veronica. Sabi nila, siya ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Cernys. Kung gusto mong kunin ang Cernys, kailangan mo munang talunin siya. Veronica,
Ako ang tunay na Dragon Emperor. Ang iyong mga mahika, hindi gagana, sa akin. Gayunpaman, dahil sa iyong kagandahan, pahihirapan ko ang iyong buhay, at pananatilihin kitang katulong sa tabi ko. Felix, ang lakas ng loob mo. Insultuhin ang Grand Counselor. Grand Counselor, may kasabihan. Kapag may kaguluhan, sumusunod ang mga demonyo. Isa si Felix sa kanila. Palayasin niyo ang mga demonyo. Palayasin ang mga demonyo. Adrian, mahilig ka talagang mangarap, ano? Wala na akong pasensya. Huling tanong ko na ito sa'yo. Susuko ka ba o hindi? Gusto mong sumuko ako. Panaginip lang yan. Ikaw noon ay isang bihag lang. Kung hindi ako nagdalawang isip noon, patay ka na sana. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, pinutol ko na sana ang ulo mo noon pa. 3 buwan sa isang pampang. Teka, mali. 3 buwan sa isang pampang. 3 buwan sa kabila. Bumabalik-balik din ang mga pangyayari. Huwag mong hamakin ang isang tao dahil lang bata siya. Emperador, sumuko ka na. Huwag ka nang lumaban ng walang pag-asa. Preston, isa ka sa pinakamatapat kong ministro. Ipinadala kita bilang sugo sa Belmont. Ngunit tinalikuran mo kami at sumama sa Belmont. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa mo sa akin? Mahal na hari, hindi naman sa taksil ako. Pero ang alok niya ay napakalaki talaga. Adrian, dahil ayaw mong sumuko, papanatilihin kitang bulok sa bilangguan. Mga sundalo, handa na ba kayo? Ulat po sa mahal na hari, handa na ang unit ng machine gun, handa na ang unit ng artilerya. Handa na ang batalyon ng rifle. Sugurin ang lungsod. Sugod. Punong ministro. Kagalang-galang na konsehal, ano nang dapat nating gawin? Kalmahan mo. Pambansang depensang hadlang. Ilunsad. Ayos lang. Ayos lang ako. Ito ay isang pambansang depensang hadlang. Hinubog mula sa espiritu ng kapalaran ng Cernis. Habang nakatatag ang Cernis, ang hadlang ay kayang salagin. Anumang atake mula sa labas. Matatag ang Cernis, hindi masisira ang hadlang. Kaya, ibig sabihin, sa pambansang depensang hadlang na ito, si Felix yang gago, kahit magdala siya ng 400,000 tropa, o kahit 4 na milyon, hindi ako takot. Subukan mo, hamon ko sa'yo. Sige na, suntukin mo ako, hamon ko sa'yo. Sige na. May kakaiba. Mahal na hari, mukhang hindi kayang basagin ng ating mga armas. Ang hadlang na ito. Hindi ba't mababang teknolohiyang panahon dapat ito? Bakit may mga bagay na sci-fi na tayo ngayon? Mahal na hari, anong ibig mong sabihin? Mababang teknolohiya, sci-fi. Ah, ganito lang talaga ang mundo. Normal lang kung hindi mo maintindihan. Mahal na hari, ang pinakamadali ang bagay ngayon ay basagin ang hadlang. Kung hindi natin ito mababasag, kailangan nating umurong. Felix, hindi mo ito mababasag. Kaya mas mabuting umurong ka na lang. Felix, narinig mo ba yan? Hindi mo kailanman, matatalo ako. Sa piling ng kagalang-galang na konsehal. Ako ang tunay na Dragon Emperor. Adrian, akala mo ba yung pagtatago mo sa loob ay ibig sabihin hindi kita maaabot? Kung hindi babagsak ang Cernes, hindi masisira ang hadlang. Kaya, lipulin ko ang Cernes. DF Express. DF Express. Lunsad. Yun na lang. Felix, wala ka na bang ibang paraan? Akala ko mayroon kang lihim na baraha, nagmamalaki ka lang pala. Gusto mo kaming lipulin ha? Nandito ako, kung kaya mo. Harapin mo ako. Lumampas ka na. Mahal na hari, handa akong mamuno sa isang suicide squad. Manunumpa akong makuha ang Cernis. Mahal na hari, ako ang mamuno sa pagsalakay. Hindi pa. Hayaan mong matapos ito. Ito na. Veronica, bibigyan kita ng regalo. Sana magustuhan mo.
National Defense Barrier. Nasira na. Ano, hindi mo ba sinabi na hindi kailanman babagsak ang Cernis? Na hindi masisira ang defense barrier? Bakit nangyari ito? Adrian, ikaw pa ba ang kumakatawan sa Cernes? Ang Cernes ay pag-aari ng mga tao, hindi lang iyong bansa. Sumasalungat ka sa Agos, at wala kang kakayahan. Sa iyong pamamahala, naghihirap ang mga tao, lahat ay wasak, hindi ka karapat-dapat maging emperador ng Cernes. Lahat ng sundalo, makinig. So good. Atake! Anong ginagawa niyo dyan? Bilisan niyo, tumakbo na kayo. Galaw! Walang gagalaw. Kapag may gumalaw, babarilin ko. Peter! Isa kang general ng Cernis. Wala ka talagang awa. PFFE. Bakit ko kayo kawan? Mahal na hari, sinusubukang tumakas si Adrian. Adrian. Matagal na tayong hindi nagkita. Nagmamadali kang tumakas? Pinagsisisihan kong naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Sana pinatay na kita noong una kong pagkakataon. Hindi sana ako napasubo sa ganitong sitwasyon. Well, ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwawagi. Gawin mo. Ayokong madumihan ang mga kamay ko sa pagpatay sa iyo. Ipagkakatiwala kita sa mga mamamayan ng Cernes. Kung paano nila tratuhin ang kanilang dating emperador. Wala akong ideya. Dalhin niyo siya. Hindi. Ayaw kong mamatay sa kamay ng mga karaniwang tao. Ayaw ko nito. Tungkol naman kay Veronica. Kadiri ka, Adrian, napakawalang hiya. Tingnan mo ang ginawa niya sa kanya. Dalhin niyo siya. Ako mismo ang mag-iinterog sa kanya mamayang gabi. Kay ni si Felix, bakit ba niya ako hinahabol ngayon? Ginagawa ko ito para sa mga tao. Kung kailangan kong magdusa ng kaunti pa, kakayanin ko. Si Felix Adair, prinsipe ng Belmore, ay minsang nagpakabihag. Lumaban sa silangan laban sa Cernes sa kanluran para sa Belmore. Dinurog ang Jorvaya sa hilaga, pinaayos ang Belvaria sa timog. Binaligtad ang sakuna, at muling itinayo mula sa wala. Pinag-isa ang kaharian, at sa wakas ay naging isang maalamat na emperador. Mahal na hari, dadalhin ko ang iyong anak. Ginoo, gusto ko ring magkaanak sa iyo. Mahal na hari, hayaan niyo po akong sumama sa inyo ngayong gabi. Mahal na hari, nakalimutan niyo na ba ako? Mahal na hari, may mga bagong galaw akong natutunan kamakailan. Ayaw mo bang subukan? Mahal na hari, gusto ko rin kayo. Lahat ay may pagkakataon. Ngayong gabi, walang may iwan. Magkakasama tayong lahat sa gabing ito. Sa aking paggising, pinamamahalaan ko ang mundo. Sa aking paglalasing, nagpapahinga ako sa piling ng mga magagandang babae. Ako ay isang maalamat na emperador.